Sa isang liblib na baryo sa probinsya ng Quezon, may mag-asawang matagal nang kilala ng buong komunidad, sina Mang Fidel at Aling Lisa. Si Fidel ay isang retiradong karpintero na minsan ay kinikilala bilang pinakamahalan sa kanilang bayan. Samantalang si Lisa naman ay isang dating guro sa elementarya na minahal ng kanyang mga estudyante dahil sa kanyang malasakit at mahinahong pagtuturo. Sa edad nilang 74 at 69, kapwa sila makupad na kumilos. May dalang mga iniindang sakit, ngunit hindi kailanman nawala ng galak sa buhay. Araw-araw sa paggising ni Lisa, inaasikaso niya agad ang maliit na taniman ng talong, kamatis at okra sa kanilang bakuran. Habang si Fidel na may nagpapakain ng 3 manok at 1 kambing na tila bahagi na ng kanilang pamilya. Fidel, huwag mo kalimutang painumin ng gamot si Bantay, parang hinihika na naman. Tawag ni Lisa mula sa bintana ng kusina habang pinipiga ang basahan. Oo Lisa, yang si Bantay, parang ikaw lang, kailangang laging may gamot. Tugon ni Fidel na sinabayan pa ng kanyang malutong na tawa. Hay nako, ikaw talaga, sabay iling ni Lisa, ngunit halata ang ngiti sa kanyang mukha. Ang kanilang tahanan ay yari sa kahoy, may bubong na yero, nakupas na ang pintura. Ngunit sa kabila ng pagiging simple nito, halatang maalaga ang mag-asawa. May hardin sa litod, may mga lumang larawan sa sala, at isang lumang orasan na tiktak ng tiktak mula pa noong kasal nila. May 3 anak ang mag-asawa, si Hector, ang panganay na nagtayo ng sariling business sa Maynila. Si Mia, isang midwife na ngayoy abala sa pagpapalaki ng sarili niyang mga anak. At ang bunso, si Renz, na naging OFW at madalang nang makauwi ng Pilipinas. Tuwing Pasko at Bagong Taon, kahit paano ay umuuwi ang 1 o 2 sa mga anak. Ngunit sa mga nakaraang taon, paminsan-minsan na lamang ang kanilang pagbisita. Madalas, tanging tawag sa cellphone o text ang paraan ng pakikipag-ugnayan. Isang tanghali ng Sabado, habang nagpapahinga sa ilalim ng punong mangga, napatingin si Fidel kay Lisa na nooy umuubo habang pinupunasan ang pawis sa noo. Ubo ka na naman ng ubo, Lisa. Hindi ba't sabi ng doktor, iwasan mo yang alikabok? Tanong ni Fidel, puno ng pag-aalala. Eh paano? Ikaw naman. Di mo maasikasong magwalis dito sa bakuran. Sarkastikong tugon ni Lisa, ngunit may lambing sa tono. Bakit ba kasi ayaw mong tawagan si Hector? Humingi tayo ng konting tulong. Baka naman may extra silang pera para sa check-up mo. Sabay abot ni Fidel ng baso ng tubig. Umiling si Lisa. Hindi na. Ayoko silang abalahin. May pamilya na sila. Tayo na lang. Kayang-kaya natin to. Di ba't ilang dekada na tayong nagsasama? Hindi pa ba sapat yon? Tahimik si Fidel. Alam niyang ayaw ni Lisa na maramdaman ng mga anak na sila'y umaasa. Palagi nilang pinaninindigan na hindi sila pabigat. Kahit pa unti-unti nang nararamdaman ng katawan nila ang kabawasan ng lakas. Kinagabihan, habang nasa kama at nakapatay na ang ilaw, nagsimula na namang ubuhin si Lisa. Nilapitan siya ni Fidel at pinahiran ng Vicks ang kanyang dibdib. Alam mo, mahal, minsan naiisip ko, kung bigla tayong wala, may pakaalam pa kaya ang mga anak natin? Tanong ni Fidel habang nilalambing ang asawa. Siyempre naman, hindi lang sila showy. Alam mo na, busy sa buhay. Sagot ni Lisa kahit paramdam niya ang kabigatan ng tanong. Hindi ko sinasabing wala silang kwenta, Lisa. Pero minsan, parang lumalayo na sila. Parang tayo na lang ulit ang natitirang magkasama. Yun naman talaga ang totoo, Fidel. Sa huli, tayong dalawa pa rin. Basta huwag kang bibitaw. Hindi ako bibitaw, kahit mabali pa lahat ng gusto ko sa rayuma. Nagkatawanan sila sandali, ngunit sa ilalim ng kakambal na unan, parehong nakaramdam ng pangungulila. Sa kabila ng mga iniindang karamdaman at kahirapan, hindi nawawala sa mag-asawa ang pag-asang mabubuhay pa rin sila ng payapa at may dignidad. May natitira silang lakas para sa isa't isa. Walang yaman pero punong-puno ng pagmamahal at respeto ang bawat araw. Maliit man ang mundo nila, ito'y sapat na. Hindi pa nila alam na sa darating na mga buwan, yayanigin ng matinding sakit at kabiguan ang kanilang mundo. At dito magsisimula ang malalim na sugat na hindi kagad maghihilom. Ngunit sa ngayon, habang tahimik ang gabi at may bituin sa labas,
Magkahawak kamay silang natulog. Akala mo'y walang kahit anong mabigat sa kanilang puso. Maaga pa lamang ay abala na sa paghahanda si Liza. Nakalabas na ang malaking kulay kayumangging maleta na puno ng mga neatly folded na damit, ilang gamot at lumang larawan ng kanilang pamilya. Kahit masakit na ang kanyang likod, pilit pa rin siyang yumuko upang ilagay ang balot na tuwalya at kumot na ginamit nila sa probinsya. Si Fidel naman ay tahimik na nakaupo sa gilid ng papag, tinititigan ang kanilang maliit na altar. Sigurado ka ba talaga, Liza? Hindi mo ba naiisip na baka mas mabuti pa rin dito na lang tayo? Tanong ni Fidel, mababa ang tinig, may halong alinlangan. Fidel, sinabi na ni Hector, kukunin na raw niya tayo para maalagaan. Isa pa, makakabuti sa atin yung may regular na check-up. Nandoon ang ospital, mas malapit kaysa dito. Sagot ni Liza habang inaayos ang zipper ng maleta. Ayaw ko lang na, alam mo na. Ayaw kong maramdaman nilang pabigat tayo, bulong ni Fidel. Napatingin si Liza sa kanya. Hindi magiging pabigat ang magulang sa mga anak kung natuto silang lumaki na may pasasalamat. Pagdating nila sa terminal ay sinalubong sila ni Hector sa kanyang kotse. Bagamat abala sa cellphone at parang aligaga, napilitang ngumiti at lumapit. Opa, ma, akyat na po kayo. Medyo matraffic ngayon sa EDSA. May meeting pa ako mamayang gabi. Mabilis na sambit ni Hector habang isinisingit ang maleta sa trunk ng sasakyan. Pagpasok sa kotse, ramdam agad ni Liza ang lamig ng aircon. Napatingin siya kay Fidel at magkahawak silang muli ng kamay. Parang parehong naiilang sa biglaang pagbabago ng mundo sa paligid nila. Hindi na ito ang mga tahimik na daan sa baryo kung saan ang bawat kapitbahay ay kakilala. Ito ay lungsod ng pagmamadali, ng ilaw at ng ingay. Pagsapit sa bahay ni Hector, isang 3-story duplex sa isang subdivision sa Quezon City. Una silang bumungad sa asawang si Agnes. Magara ang pihis, may hawak na kape at hindi man lang tumingin ng diretso kay Liza. Nandito na pala kayo, malamig na bati ni Agnes, sabay tapik sa kasambahay. Iakyat mo sila sa guest room. Pakikuha na rin yung tuwalya at kumot. Walang salitang tinugon ni Liza ang babae. Bagamat naramdaman niyang hindi mainit ang pagtanggap, hindi niya iyon pinahalata. Kinagabihan, habang kumakain ng hapunan, napansin ni Liza na halos walang bumati sa kanila maliban kay Hector na panay ang tingin sa cellphone. Kamusta ang biyahe? Tanong ni Mia, anak nilang babae na dumalaw din. Medyo pagod lang, anak, pero salamat at kahit papaano, nakarating kami ng maayos. Sagot ni Fidel habang maingat na hinihiwa ang tinulang manok sa kanyang plato. Pa kung sakaling may mga kailangan kayo, sabihin niyo lang kay Agnes. Busy lang ako sa opisina ngayon, pero si Agnes ang bahala sa inyo. Ani Hector habang ngumunguya. Napatingin si Liza sa manugang na tila hindi narinig ang sinabi ng asawa. Tahimik lang ito habang nagpipindot ng cellphone at halos hindi rin kumakain. Sa mga sumunod na araw, doon nila unti-unting naranasan ang pagkakaiba ng buhay sa Maynila. Ang dating tahimik na umaga ay napalitan ng mga tunog ng sasakyan at boses ng mga delivery truck. Si Liza, na sanay magluto at maglinis, ay madalas pinipigilan ni Agnes. Ay ma, hindi niya na po kailangan gawin yan. May kasambahay kami para dyan. Ani Agnes, isang umaga, nang akmang maglalabas si Liza ng sariling damit. Nakakahiya naman. Gusto ko lang tumulong kahit papaano. Sagot ni Liza. Nakangiti pero halatang may lungkot. Hindi po ito katulad sa probinsya, ma. Hindi po uso dito yung kung sino-sino ang nagkukusang tumulong. Iba na po dito. Samantala, si Fidel ay halos buong araw lang sa kwarto. Kapag lumalabas para mag-inat sa garden ng bahay, tila lagi siyang minamatyagan ng mga kasambahay. Parang laging tanong sa mata nila, bakit ka nandyan? Isang gabi, habang nakahiga sa guest room, nagsimulang tumulo ang luha ni Liza. Nakatalikod siya kay Fidel, ngunit narinig nito ang hikbi ng asawa. Liza, bulong ni Fidel, inilapit ang katawan. Pasensya ka na. Hindi ko akalain, ganito pala ang mararamdaman natin dito. Parang wala tayong lugar, mahina niyang sagot. Hinapros ni Fidel,
ang likod ng asawa. Hindi ito permanente. Isang yugto lang to. Siguro kailangan lang nating pagdaanan muna. Kinabukasan, halos hindi sila pinansin ni Hector na nagmamadaling umalis. Si Agnes naman ay hindi na lumabas ng kwarto. Pinili na lang na ipadala ang agahan sa tray sa kanilang kwarto. Ang pagkaing sinurvey ng kasambahay ay malamig na kanin at itlog na maalat. Sa gitna ng modernong bahay, si Liza at Fidel ay tila nawala ng halaga. Tila mga kasangkapan na lamang na kailangan mong ingatan pero ayaw mong nakikita. At sa bawat araw na lumilipas, lalong nararamdaman ng mag-asawa ang unti-unting paglubog ng kanilang halaga sa mata ng mga anak. Kahit pa sila ang ugat ng lahat ng meron ang mga ito. Ngunit kahit ganito, pinipilit nilang maging magaan ang loob. Sapagkat sa puso ni Liza at Fidel, hindi kailanman mapapalitan ang pag-asang darating ang araw na muling magigising ang puso ng kanilang mga anak. Ngunit sa ngayon, kailangan nilang tiisin ang malamig na pagtanggap. Kahit sila dating tahanan ng pagmamahal. Makalipas ang halos 2 buwan sa bahay ni Hector, unti-unti nang naging lantaran ang lamig ng pakikitungo ng pamilya sa mag-asawang sina Fidel at Liza. Minsan, may mga araw na hindi sila kinakausap ni Agnes, maliban na lamang kung may ipapagawa o ipagbabawal. Si Hector naman, bihira na kung umuwi ng maaga. Kapag naroroon man ito, laging abala sa laptop o may tawag sa opisina. Sa unang mga linggo ay tiniis pa ito ng mag-asawa. Ngunit nang magkaroon ng insidente sa kusina isang araw, naging malinaw na ang kanilang presensya ay hindi na kanais-nais. Habang naglalakad si Liza papunta sa lababo upang hugasan ang sariling tasa ng kape, nadulas siya sa basaang sahig at muntik nang tumumba. Mabuti na lamang at nasalo siya ni Fidel. Agad siyang dinala sa sofa. Nanginginig ang mga tuhod. Agad ring lumabas si Agnes mula sa kwarto at sumigam. Naku naman ma, ilang beses ko nang sinabing huwag na kayong gumalaw sa kusina. Tingnan nyo, muntik pa kayong madisgrasya. Dapat kasi nagpapahinga na lang kayo. Hindi na nakasagot si Liza. Sa halip, tumango lang siya, hawak ang kanyang balakang. Sa loob-loob niya, hindi ito dahil sa pagkabahala ni Agnes sa kanyang lagay, kundi dahil sa abalang dulot ng kanyang pagkadulas. Kinagabihan, kinausap sila ni Hector sa sala. Wala na si Agnes, ngunit naroon ang 2 nilang anak na halos wala pang 7 taong gulang, abala sa panunood ng cartoon sa tablet. Pa, ma, baka pwedeng kay Mia muna kayo. Alam mo naman, nurse si Agnes, tapos ako abala sa mga proyekto sa opisina. Nakakaistorbo na rin kayo sa daloy ng bahay. Sambit ni Hector, iwas ang tingin, pilit ang tono ng respeto. Kung yan ang gusto ninyo, anak, mahinang sagot ni Fidel. Wala kaming problema. Kami mga bisita lang naman. Agad silang pinapunta sa bahay ni Mia, ang kanilang pangalawang anak. Si Mia ay mas malumanay kaysa kay Hector, ngunit may asawang si Edgar na simulat sa pool ay may malamig na pakikitungo sa mag-asawa. Sa bahay ni Mia, bagamat malinis at maayos, ramdam ni Liza ang tensyon. May ilang araw pa lang silang naroroon nang marinig niya si Edgar na nagtataas ng boses habang kausap si Mia sa kusina. Hindi ko maintindihan kung bakit mo pa kinuha dito yang mga magulang mo. Wala na tayong privacy, ang sikip-sikip na nga ng bahay. Sandali lang naman sila dito. Edgar, hindi mo ba naiisip na matanda na sila? May sakit pa? Pabulong ngunit matigas ang boses ni Mia. E di dalhin mo sa shelter. Ang dami dyan sa gobyerno. May serbisyo na, libre pa. Napalingon si Liza mula sa pagkakahiga sa sofa. Bagamat mahina ang boses ng kanyang anak, ramdam nang siya at si Fidel ang tinutukoy. Sa halip na magsalita, pinilit niyang bumangon at tumulong sa pagluluto. Ngunit paglapit niya sa kalan, agad siyang tinapik ni Edgar. Huwag niyo na pong gawin yan, Nay. Baka mabundol niyo pa tong kalan. Hindi siya pinansin ni Liza. Sa halip mahinang tinanong si Mia, Anak, may mainit na tubig ba para sa rayuman ng papa mo? Oo, Nay. Kukuha ako sa thermos. Lumipas ang ilang linggo at tila lalong naging malamig ang pakikitungo sa kanila. Si Fidel, minsang nagtangkang magwalis ng bakuran, ay pinigilan ni Edgar. Pawag na po, baka po maaksidente pa kayo. Isa pa, may tao po kaming gumagawa niyan. Gusto ko lang makatulong kahit papaano. Sagot ni Fidel, pilit ngumiti. Hindi niyo na po kailangang patunayan ang sarili niyo dito.
Basta po, wag nyo na lang sirain ang ayos ng bahay. Pagkatapos ng 3 linggo, dumating ang desisyon ni Mia na siya mismo ay hirap na rin. Ma, pa, pasensya na, pero kailangan ko pong ipasok ang bunso sa therapy. At si Edgar, mahirap kausap ngayon. Baka mas maganda kung kay Renz na muna kayo. Gusto rin naman niya kayong makita. Nagbakasyon siya ngayon mula abroad. Hindi na nagsalita si Fidel. Si Liza, bagamat halatang pagod, ay tumango lamang. Kung yan ang makakabuti, anak, ayaw naming maging dahilan ng alitan sa bahay ninyo. Mahinang sabi niya. Dinala sila sa bahay ng bunso, si Renz, sa Las Piñas. Si Renz ay OFW na nag-ipon upang mga pagpatayo ng maliit na apartment. Ngunit pagdating nila, pila hindi inaasahan ng asawa ni Renz na darating sila. O bakit ngayon lang kayo nagsabi? Wala tayong extra room. At wala rin akong kasunduan sa ganito, reklamo ng kanyang misis na si Joy. Halatang naistorbo sa pag-aayos ng online selling orders. Pasensya ka na, Joy. Di rin ako nasabihan agad ni Ate Mia, sagot ni Renz habang nilalagay ang maleta ng mga magulang sa gilid ng sala. Pinagkasya silang dalawa sa maliit na sulok malapit sa bintana. Doon sila natulog sa folding bed kasabay ng mga kahon ng paninda. Sa mga susunod na araw, hindi nagrereklamo si Liza kahit masikip, kahit luma ang electric fan, kahit minsan tirang ulam ang kanilang hapunan. Ngunit isang gabi, habang kinakapa ni Fidel ang kanyang rayuma at si Liza ay hindi mapakali sa pag-ubo, tila sabay silang napagtanto. Wala na silang tahanan. Lagi silang pansamantalang bisita. At sa bawat tahanang tinirhan nila, tahanang sila ang pinundar para sa kanilang mga anak noon. Ngayon ay tila ba hindi sila kasya. Ngunit kahit ganon, wala pa ring narinig mula sa kanila ang kahit anong hinaing. Liza, mahinang bulong ni Fidel, habang hawak ang kamay ng asawa sa madilim na sulok ng silid. Hanggat magkasama tayo, ayos lang kahit saan. Tumango si Liza at tumingin sa kanya. Oo, Fidel, tayo lang ang natitirang tahanan para sa isa't isa. At sa gitna ng lungsod, sa isang maliit na espasyo na parang wala silang lugar, nanatiling buo ang kanilang pagmamahal. Isang bagay na hindi kailanman kayang palayasin ng sinuman. Isang madaling araw habang lahat ay tahimik sa bahay ni Renz, dahan-dahang bumangon si Fidel mula sa kanilang folding bed. Buntong hininga ang una niyang ginawa at marahang lumapit sa maliit na aparador kung saan nakapatong ang kanilang lumang maleta, ang parehong maletang dinala nila mula pa sa probinsya. Ikinandado ito ni Fidel gamit ang maliit na padlock na halos kalawangin na sa tagal. Binuksan niya ito ng walang ingay. Iniangat ang tela sa ibabaw at inilantad ang laman na sa ilang taon nilang pagtatago ay hindi pa rin nabawasan. Mga bungkos ng pera, mga lumang dokumento, ilang alahas, at isang maliit na sobre na may nakasulat na sa dulo. Napatingin siya sa natutulog na si Liza. Mahinang umuubo ang asawa habang nakatalukbong ng kumot. Tumabi siya rito at marahang hinaplos ang buhok nito. Liza, bulong niya. Gising ka pa ba? Hindi ako makatulog. Ang ingay ng huni ng aircon, mahinang tugon ni Liza na may kasamang ngiti. Kahit kapwa nila alam na hindi aircon kundi ang tunog ng pagod na katawan ang tinutukoy. Mahal, sa tingin mo ba, dapat na tayong bumalik sa probinsya? Tanong ni Fidel. Baka sa tinig ang pag-aalangan. Matagal ko nang iniisip yan, Fidel, sagot ni Liza habang iniabot ang kanyang kamay. Hindi na natin kailangan ng palakpakan mula sa mga anak natin. Ang kailangan natin ngayon ay kapayapaan. Tahimik ang kwarto ng ilang saglit, tila ninanamnam nila ang bigat ng desisyon. Pagkatapos ng mga buwang palipat-lipat ng tahanan, paulit-ulit na pakikiramdam na hindi ka nais-nais. Tila iyon ang unang gabi na muli silang nakapag-usap ng malalim. May pera tayo, hindi nila alam. Pero hindi naman iyon ang punto, Liza. Gusto ko lang malaman kung mas pipiliin mong manatili sa lungsod, kahit ganito, kaysa umuwi tayo at magsimulang muli, sabi ni Fidel habang idinidiin ang bawat salita. Hindi na ako naghahanap ng bagong simula, Fidel. Pero gusto kong mamatay sa lugar kung saan hindi ako kahihiyang yakapin, sagot ni Liza habang humihigpit ang hawak sa kamay ng asawa. Kinabukasan,
Habang nag-aalmusal ng kape at pandesal, naramdaman nilang mas masungit si Joy, ang asawa ni Renz. Nay, Tay, hindi niyo po ba balak bumalik sa probinsya? Kasi next week may mga boarders na darating dito. Wala na pong space. Sabay lagok ng kape si Joy na halatang gustong mapaalis sila. Si Renz, na naroroon din, ay halatang nahihiya. Pa, Ma, wag niyong isipin na pinapaalis namin kayo ha? Pero kung sakaling gusto niyong umuwi, babalikan ko kayo roon pag may bakasyon ulit ako. Hindi na namin problema yan anak. Matanda na kami, kaya naming magdesisyon para sa sarili namin. Ani Fidel mariing tinig, ngunit walang galit. Pagkatapos ng agahan, habang nagpapahinga sa silong ng bahay, pinag-usapan nilang muli ang plano. Binuksan ni Fidel ang maleta upang ipakita kay Liza kung gaano pa karami ang natitira. Fidel, ganito pa pala karami? Pati yung investment sa kooperatiba? Nandun pa rin? Tanong ni Liza habang pinapahid ang luha sa pisngi. Oo, hindi natin ginastos kahit kailan. Inipon ko lahat. Pinagsikapan natin ito at hindi para sa kanila lang ito, Liza. Para sa atin ito. At para sa kung sino mang makakaunawa ng tunay na halaga ng pagkatao, sagot ni Fidel. Mayroon ding mga titulo ng lupa na nakapangalan kay Liza, ilang insurance policies na ilang taon ng bayad, at isang maliit na notebook na sulat kamay ni Fidel na naglalaman ng bawat transaksyong ginawa sa loob ng halos 2 dekada. Akala ng lahat, wala tayong pera, na tayo'y kahabag-habag. Pero hindi nila alam, pinili lang talaga nating mamuhay ng simple, ani Fidel. Dahil sa simpleng pamumuhay natin, mas naging totoo ang pagmamahalan natin. Wala tayong hutang, wala tayong inabuso. Ang lahat ng to, pinaghirapan. Dagdag ni Liza. Nang sumunod na araw, nagpaalam na sila kay Renz. Anak, salamat sa ilang buwang pinatuloy mo kami. Pero sa totoo lang, aalis na kami. Uuwi kami sa atin. Mahinahong wika ni Fidel habang nakatingin kay Renz sa mata. Ayos lang ba talaga kayo? Hindi ba kayo mahihirapan? Tanong ni Renz. Hindi kami kailanman humingi ng sobra. Ayaw naming maabala pa kayo. Basta kami uuwi na lang. Sa lugar kung saan hindi kami nagiging pasaning, sagot ni Liza. Puno ng dignidad sa kabila ng kanyang panghihina. Bago sila umalis, muli nilang sinarado ang maleta. Hindi ito mabigat sa katawan, ngunit mabigat sa kahulugan. Hindi nila ito kailanmang binuksan sa harap ng kahit isa sa kanilang mga anak. Hindi dahil sa kasakiman, kundi dahil ito ang naging taguan ng dignidad, pagpupursigi at pagmamahal nila sa isa't isa. Sa likod ng maleta ay isang lihim na hindi kailanmang nila ipinagyabang at sa halip ay tinago upang maprotektahan hindi lang ang kanilang ari-arian, kundi pati na rin ang huling hibla ng respeto na natitira sa kanilang pagiging magulang. Sa biyahe pabalik sa probinsya, magkatabi silang tahimik. Ngunit sa kanilang mga mata, makikita ang kaunting pag-asa, pag-asang sa pagbabalik nila sa kinagmulan, doon rin nila muling matatagpuan ang kapayapaan at danggal na unti-unting nawala sa gitna ng lungsod. Hindi man nila alam kung anong klaseng buhay ang naghihintay sa kanila roon, ang sigurado lang ay ito. May hawat silang maleta, hindi lamang puno ng pera, kundi puno ng paninindigan, pagmamahalan, at mga alaala ng isang buo at marangal na pagkatao na kahit kailan ay hindi matutumbasan ng alinmang bahay sa lungsod, unang mga anak na unti-unting lumimot. Ang pag-alis ni na Fidel at Liza mula sa bahay ni Renz ay hindi agad pag-uwi sa probinsya. Bago pa man sila makabili ng tiket pa uwi, tumawag si Mia, ang kanilang anak na babae, at sinabing kung maaari ay dumaan muna sila sa bahay niya sa Laguna upang doon muna magpahinga ng ilang araw habang inaasikaso ang kanilang mga dokumento sa senior aid program ng lokal na pamahalaan. Ma, pa, dito na muna kayo pansamantala. May kinakausap akong kakilala sa munisipyo para makuha ninyo yung senior discount card ni Papa at yung libreng maintenance medicine ni Mama. Paliwanag ni Mia sa tawag habang nasa bus terminal pa lamang sila. Hindi agad sumagot si Fidel, ngunit si Liza, palaging may lambot sa puso, pagdating sa kanyang mga anak, ay pumayag. Kung yan ang makakabuti, sige anak, basta sana ay hindi kami istorbo sa inyo.
sagot ni Liza. Pilit na tinatago ang pagod sa kanyang tinig. Pagdating nila sa bahay ni Mia, agad silang sinalubong ng apo nilang si Baby. 5 taong gulang na likas na malambing. Sa unang araw, tila mas magaam ang pakiramdam nila kumpara sa mga nauna nilang tinuluyan. Si Mia, bagamat abala sa trabaho bilang midwife, ay pilit pa ring inaasikaso ang kanilang pagkain at gamot. Ngunit hindi nagtagal ay lumitaw din ang tunay na anyo ng mga limitasyon sa tahanang iyon. Ang asawa ni Mia na si Edgar, isang security guard sa mall, ay hindi kailanman naging palagay ang loob sa presensya ng kanyang biyenan. Isang gabi, habang nanonood ng balita sa maliit nilang telebisyon, narinig ni Liza na may mahinang pagtatalo sa kusina. Bakit ba hindi mo masabi sa kanila na umuwi na? Hindi naman tayo charitable institution dito, Mia. Mahinang sumbat ni Edgar habang nagbubukas ng lata ng sardinas. Konting tiis lang, Edgar. Wala naman silang ibang mapupuntahan na yun. Magulang ko sila, sagot ni Mia. Pilit hinahapaan ng pasensya. Magulang mo nga, pero ilang buwan na silang palipat-lipat. Kailan ba sila titigil sa pag-asa sa mga anak nila? Wala na nga tayong maayos na tulog kasi maaga ang duty ko. Tapos lagi pang umuubo si mama mo sa gabi. Napayuko si Liza sa kanyang kinauupuan sa sala. Hindi man siya direktang sinigawan o sinabihan. Alam niyang sila na naman ang pinag-uusapan. Pilit niyang pinigil ang luha sa mata at lumapit na lamang sa bintana upang hindi masaksihan ng kanyang asawa ang kanyang sakit. Kinabukasan, habang pinupunasan niya ang mesa sa kusina, lumapit si Mia sa kanya. Ma, huwag kang mag-alala sa sinabi ni Edgar kagabi. Napagod lang yon pero hindi niya sinasadya. Ngumiti si Liza, pilit ang bawat kilos. Anak, naiintindihan namin. At sa totoo lang, baka ilang araw na lang talaga kami rito. Hahanapan na lang namin ng paraan para makauwi. Ma, hindi ko kayo pinapaalis. Hindi mo kailangan sabihin. Hindi naman kami bulag sa nararamdaman ng mga tao sa paligid namin. Anak, putol ni Liza, may kalmadong lungkot sa tinig. Samantala, si Fidel ay halos hindi na lumalabas ng kwarto. Inaatake siya ng pananakit ng tuhod at hirap sa pag-akyat ng hagdan. Minsang pinilit niya ang sarili na magpunta sa tindahan upang bumili ng gamot. Napaupo siya sa gilid ng kalye matapos ang ilang hakbang lamang. Isang batang kalaro ng kanilang apo ang siyang tumulong sa kanya pabalik ng bahay. Pagkarating niya, sinalubong siya ni Edgar sa gate. Pa, kung kailangan niyong lumabas, sabihin niyo sa akin. Mahirap na baka matumba pa kayo. Wala na tayong pampagamot kung sakali. Hindi ko sinasadya. Ayaw ko lang maging pabigat. Sagot ni Fidel habang iniaabot ang plastik ng biniling gamot. Lumipas ang mga araw at nagpasya si Mia na ipasok sa klinik ang anak nila ni Edgar para sa regular check-up. Naiwan sa bahay si Liza na mag-isang nagluto ng tanghalian. Habang hinihiwa niya ang repolyo para sa ginisang gulay, biglang sumakit ang kanyang dibdib kasabay ng paninikip ng paghinga. Agad siyang napaupo sa silya habang hinahanap ang kanyang inhaler na nasa bag. Dumating si Mia matapos ang ilang minuto at agad na pinainom ng gamot si Liza. Halos maiyak ito sa takot habang sinasabayan ng paghaplos sa likod ng ina. Ma, wag mo kaming takutin ng ganyan. Hindi ko alam ang gagawin ko kung may mangyari sa iyo. Sambit ni Mia habang pinupunasan ng basang bimpo ang noo ng ina. Kaya ko pa anak, hindi pa siguro ako kukunin, sagot ni Liza, pilit ang ngiti sa gitna ng panghihina. Pagdating ni Fidel mula sa labas, agad lang niyakap si Liza. Pareho nilang alam na mas humihina na ang katawan ng babae. Kinagabihan, habang tahimik na nanonood ng teleserye sa sala, sabay silang nagdesisyong oras na para umalis. Fidel, hindi na tayo pwedeng maghintay pa. Hindi na natin kailangang ipagpilitan ang sarili natin kung hindi na tayo akma sa buhay nila. Bulong ni Liza habang hawak ang kamay ng asawa. Handa na ako. Bukas ng madaling araw, aalis tayo. Tayo na lang. Ang importante, magkasama pa rin tayo. Tugon ni Fidel. At sa huling gabing iyon, sa bahay ng sariling anak. Hindi pagtatalo ang namayani kundi isang marahang pagtanggap na hindi lahat ng tahanan ay permanente, kahit pa ito'y itinayo mo mismo para sa mga mahal mo. Ang kanilang mga anak ay lumaki na, may sarili ng direksyon. Ngunit bilang mga magulang,
Tanggap nila ang likas na paglayo. Kahit pa ang sakit nito'y hindi kayang masukat ng anumang gamot o salita. Ang mahalaga sa kanila ngayon ay ang makahanap ng katahimikan sa huling yugto ng kanilang buhay. Isang lugar na kahit hindi enggrande ay may pagtanggap, respeto at higit sa lahat, pagmamahal. Hindi pa man sumisikat ang araw ay gising na sina Fidel at Lisa. Sa loob ng tahimik na bahay ni Mia, dahan-dahan nilang inayos ang kanilang mga gamit. Ilang pirasong damit, personal na gamit ni Lisa, ilang gamot, at syempre, ang lumang maletang matagal nang kasakasama sa bawat tahanang tinirhan nila. Habang isinusuot ni Fidel ang kanyang lumang polo, marahan siyang napaupo sa gilid ng kama at pinanood si Lisa na naglalagay ng isang sobre sa loob ng maleta. Ang sobre ay may laman na ilang reseta, life insurance documents, at isang sulat na sinulat niya mismo. Isang liham na hindi para sa mga anak, kundi para sa kanila ni Lisa sa hinaharap. Sigurado ka na ba, mahal? Tanong ni Fidel habang pinapahid ang Vic sa kanyang tuhod. Kung mananatili tayo rito, lalo lang tayong magiging tanikala sa anak natin. Hindi na ito tungkol sa pride, tungkol na ito sa dangal. Sagot ni Lisa habang inaayos hagsiper ng maleta. Sa labas, unti-unting umaaliwalas ang langit. Tahimik silang lumabas ng bahay, iniwan ang isang maikling sulat sa ibabaw ng mesa sa kusina. Mia, anak, salamat sa pagtanggap. Huwag mo nang alalahanin ang kinabukasan namin. Kung sakaling kailanganin mo kami, alam mo kung saan kami matatagpuan. Apa at Mama, bumili sila ng tiket papuntang probinsya, sakay ng isang ordinaryong bus. Mahigit 6 na oras ang biyahe. Ngunit sa bawat kilometro ay tila unti-unting gumagaan ang bigat sa kanilang dibdib. Sa loob ng bus, tahimik lamang si Lisa habang nakasandal sa balikat ni Fidel. Ang kanyang hininga ay mababaw, ngunit may kapayapaan sa kanyang mukha. Tandaan mo, Lisa, bulong ni Fidel, hindi tayo tumatakas. Tayo'y umuuwi. Tumango si Lisa, sa wakas. May direksyon ulit ang paa ko. Pagdating nila sa terminal sa probinsya, isang pamilyar na tanawin ang sumalubong sa kanila. Ang lumang palengke, ang kalyeng may mga butas pa rin, at ang ilang lumang mukha ng mga kapitbahay na tila hindi nagbago. Ngunit ang bahay nila ay tila iniwan ng panahon. Ang pintura ng dingding ay kupas na, may bahaging tinalupan ng alon ng ulan, at ang gate ay kalawangin at nakayuko. Para na tayong multo sa sarili nating bahay. Biro ni Fidel habang binubuksan ang gate gamit ang lumang susi. Hindi bale, mahal. Mas pipiliin kong maging multo sa lugar na minahal ko kaysa maging alila sa bahay ng sariling anak. Sagot ni Lisa habang pinipilit pumasok, hawak ang balikat ng asawa. Habang nililibot nila ang loob, tumambad sa kanila ang makapal na alikabok sa mga kasangkapan, ang sirang bubong na sinasapawan ng matandang trapal, at ang sahig na may lumang bakas ng ulan. Ngunit sa kabila ng lahat, bumungad din ang liwanag mula sa bintana at ang tanawin ng bakuran na minsan ay hitik sa gulay. Liza, kaya pa natin to. Kahit mabagal, pwede pa tayong magsimulang muli. Wika ni Fidel habang isinusuot ang lumang apron at kinuha ang walis tingting. Kinagabihan, habang nakaupo sila sa kahoy na bangko sa harap ng bahay, nakaharap sa buwan, dinalaw sila ng matandang kapitbahay, si Aling Purita. Abay Fidel, Lisa, kay tagal niyong nawala. Akala namin, kinuha na kayo ng mga anak niyo sa syudad para alagaan. Sambit ni Purita habang may dalang 2 pirasong suman. Ngumiti si Lisa. Dinala nga, Purita, pero hindi inalagaan. Napansin ni Purita ang manipis na kutson na nakalatag sa loob ng bahay at ang maliit na gasera na ginagamit pa rin nila. Ay naku, kung kailangan yung tulong, huwag kayong mahiyang magsabi. Ang barangay, nagbibigay ng food pack na yon kada buwan. At kung gusto niyong magpalista sa senior livelihood, pwede ko kayong samahan sa Lunes. Alok ni Purita. Tumango si Fidel. Salamat, Purita, pero sa ngayon, ang kailangan lang namin ay konting oras para makahinga ulit. Habang nagpapahinga sila sa loob ng bahay, pinilit ni Fidel ayusin ang butas sa bubong gamit ang lumang yero at pako. Si Liza naman, kahit hirap huminga paminsan, ay sinimulang linisin
ang loob ng kanilang lumang aparador. Doon niya muling nakita ang lumang album ng pamilya. Mga larawan noong bata pa ang kanilang mga anak, may ngiti at yakap. Mga Pasko na puno ng ligaya at mga simpleng tagpo na ngayoy parang galing sa ibang mundo. Hindi siya umiyak. Sa halip, tinapik niya ang larawan ni Hector na may hawak na laruan sa kanyang ika-5 kaarawan. Dati, ako ang mundo nila. Ngayon, sila na ang may sariling mundo. Isang gabi, habang pareho silang nakahiga sa banig, biglang bumuhos ang ulan. Tumutulo ang isang bahagi ng kisame. Ngunit imbis na reklamo, sabay silang nagtawanan. Namiss ko tong tunog ng ulan, ani Lisa. Namiss ko yung amoy ng lupa pagkatapos ng ulan, sagot ni Fidel. At namiss ko ang sarili ko, dugtong ni Lisa, habang marahang hinaplos ang pisngi ng asawa. Sa gitna ng ulan at katahimikan ng probinsya, muling nabuhay ang alaala ng kanilang kabataan, noong sila pa ay umaasang uunlad ang buhay sa Maynila. Noong ang pag-ibig at sakripisyo ay palaging nauuna sa lahat. Ngayon, sa kanilang pagbabalik, dala nila hindi lamang ang sakit ng pagkakait ng sariling mga anak, kundi ang matibay na paninindigan sa kabila ng lahat, may dignidad pa rin ang pagiging magulang. Hindi sila sinira ng mga pagtanggi, kundi lalo pa silang naging buo. At ang maletang matagal nilang iningatan, tahimik itong nakatatong sa isang sulok ng lumang bahay. Hindi pansin ng kahit sino, ngunit sa loob nito, nakatago ang buong kasaysayan ng dalawang pusong hindi kailanman nagbabaya sa isa't isa. Wala silang sinabi, wala silang ipinagmayatang, pero ang lahat ng iyon ay simula pa lamang. Dahil sa pagbabalik nila sa sariling lupa, magsisimula rin ang isang bagong kabanata, isang panibagong laban, hindi para sa yaman, kundi para sa paggalang na matagal nang ipinagkait sa kanila. Umagang-umaga pa lamang, basang-basa na ng hamog ang paligid ng terminal. Sa pagitan ng naglalakihang bus na may nakasulat na Manila to Quezon, ay makikitang nakaupo sa kahoy na bangko ang dalawang matandang magkasama sa katahimikan, sina Fidel at Lisa. Hawak-hawak nila ang lumang maleta na parang ika-2 balat na sa kanila. Hindi nila kailangan ng maraming bagahe. Sapagkat sa edad nilang higit 70, ang kanilang bitbit ay hindi lang gamit, kundi alaala, hirap, pagod, at pagmamahalan sa kabila ng lahat ng pagtaboy sa kanila ng sariling dugo't laman. Ang biyahe pabalik sa probinsya ay higit 6 na oras, ngunit para sa kanilang dalawa, ito ay tila isang paglalakad paatras sa mga panahong mas simple pa ang lahat. Habang umaandar ang bus at unti-unting nilalagpasan ang masikip at mausok na kalye ng Maynila, nakatanaw sa bintana si Fidel. Nagsasalubong ang kanyang kilay at sa gitna ng kulubot ng kanyang noo ay mababanaag ang malalim na pag-iisip. Fidel, tawag ni Liza, mahinang tinig. Anong iniisip mo? Iniisip ko kung paano na tayo pagbalik natin roon. Matagal na tayong wala, Liza. Baka wala nang nakakakilala sa atin. Baka wala nang may pakialam. Ngumiti si Liza, kahit mahina. Hindi naman natin kailangan ng pakialam ng marami. 1 o 2 lang ang sapat. Basta tayo'y may lugar na matatawag natin atin. Baka masira na ang bahay natin, dagdag ni Fidel. Nag-aalalang hindi lang sa tahanan, kundi sa kung may bubong pa ba silang mauuwian. Basta buo pa tayo, mahal. Masisira man ang bahay, hindi ang tahanan natin. At hindi natin kailangan ipaalam sa mga anak kung paano tayo mabubuhay. Hindi nila inalam noon kung paano tayo nabuhay sa sakit at gutom. Kaya't ngayon, hayaan nating tayo na lang ulit. Sagot ni Lisa. Malalim ang tingin sa labas ng bintana kung saan unti-unting humahalili ang mga puno sa mga gusali. Sa buong biyahe, hindi man sila nagsalita ng madalas, ay sapat na ang paghawak ni Fidel sa kamay ni Lisa para iparamdam na hindi sila nag-iisa. Ilang beses inubo si Lisa habang binabaybay nila ang daan, at tuwing ganoon ay inaabot ni Fidel ang kanyang bag upang kunin ang maliit na inhaler. Nakarating sila sa bayan ng San Ramon, sa isang maliit na terminal kung saan iilan na lang ang bumababa. Wala nang jeepney sa oras na iyon, kaya't napilitan silang maglakad ng halos 1 kilometro mula terminal papunta sa kanilang lumang bahay. Ang daan papunta roon ay bako-bako pero puno ng mga pamilyar na tanawin.
ang tindahan ng mga kakanin na palaging sarado sa hapon, ang kubong dating pinupuntahan ng mga estudyanteng nangongopya ng assignment, at ang lumang kapilya kung saan sila ikinasal mahigit 50 taon na ang nakalilipas. Paglapit nila sa kanilang lote, agad bumungad sa kanila ang tanawing matagal nilang iniwasang gunitain. Ang lumang bahay na may bubong na butas, halatang matagal nang walang gumagamit. Ang mga halaman sa paligid ay ligaw na, at ang gate ay parang sinakluban ng kalawang. Tila ba nalungkot din ang bahay habang wala tayo? Ani Fidel habang binubuksan ang gate gamit ang lumang susi. Pagkapasok sa loob, napansin nilang may ilang gamit pa rin ang nanatili. Ang lumang aparador, ang sirang upuan na minana pa ni Fidel sa kanyang ama, at ang altar na may mga nananilaw ng larawan. Nilapag ni Fidel ang maleta sa lumang lamesa sa gitna ng sala. Sa wakas, bulong niya, "Nandito na tayo." Tahimik si Lisa. Dumiretso siya sa bintana, pinunasan ang alikabok gamit ang laylayan ng kanyang blusa at tiningnan ang tanawin sa labas. Ang mga puno ng mangga ay nandoon pa rin, bagamat mas maigsi na ang mga sanga. Mabutit nandoon pa ang mga mangga. "Namiss ko yan," sabi niya habang nililingon si Fidel. Habang hapon na ay dumalaw ang isang pamilyar na mukha, si Mang Delfin. Dating kalaro ni Fidel sa sabungan at ngayon ay isa ng tanod sa barangay. "Aba, Fidel, buhay ka pa pala. Akala naming sumakabilang buhay na kaya ni Lisa." Napangiti si Fidel habang sinasalubong si Delfin sa may pintuan. "Hindi pa kami kukunin, pre. Pero halos madurog ang puso ko't mapatay ng unti-unti sa Maynila. Diyos ko, halika't magkape tayo. May asukal pa ba kayo?" Tanong ni Delfin. "Wala na yata, pero may laman pa ang maleta." Biro ni Lisa habang niluluto ang tubig. Habang nagkukwentuhan sila, hindi na iwasan ni Delfin na itanong kung bakit sila nagbalik. "Pinalayas ba kayo ng mga anak nyo?" Diretsong tanong ni Delfin. Sanay na sa harap ang usapan. Pumahimik si Fidel. Dinapik ang balikat ni Delfin at sinabing, hindi man direkta, pero alam mong may mga salita't tingin na mas masakit pa sa pagtulak palabas ng bahay. Kinagabihan, habang kumakain sila ng lugaw na niluto ni Lisa gamit ang kaunting bigas na dala nila, muling umuulan sa labas. Bumubulusok ang tubig sa bahagi ng bubong na may butas, kaya't napilian si Fidel na maglagay ng kaldero upang saluhin ang tulo. "Hayaan mo, bukas bibili ako ng kahoy at yero, aayusin ko to." Aniya habang tinutulungan si Lisa maghigpit. "Hindi ko alam kung paano natin sisimulan, pero alam kong kakayanin natin," sagot ni Lisa, habang pinupunasan ang basang sahig. "Ang mahalaga, wala na tayong kailangang pagtiisan. Wala nang salita o tingin na parang tayo'y sobra, tayo lang, at sapat na yon," ani Fidel. Hagam nakahiga sila sa sahig ng sariling bahay, sa ilalim ng butas na bubong, at sa gitna ng tunog ng ulan at lamig ng gabi, naramdaman nilang higit silang ligtas kaysa sa alinmang bahay sa syudad. Hindi ito kaginhawahan ng materyal na bagay. Ito ay kapayapaan, ang uri ng kapayapaang ibinibigay lamang ng lugar na may kabulihan. At sa kanilang pag-uwi, dala nila ang lahat ng sakit, lahat ng alaala, at lahat ng hinanakit. Ngunit higit sa lahat, dala nila ang isa't isa, ang tanging yaman na hindi nila kailanman isinuko. Kinabukasan ay gumising ng maaga si Fidel. Kumikirot ang kanyang tuhod sa lamig ng sahig, ngunit hindi niya inalintana ito. Bumangon siya ng marahan upang hindi magising si Lisa na mahimbing na natutulog sa ilalim ng manipis na kumot. Dahan-dahan niyang kinuha ang lumang kahon sa ilalim ng lamesa at isa-isang binunot ang mga natitira pa nilang kagamitan. Isang martilyo na may kalawang na sa hawakan, ilang piraso ng pako at panukat na may putol na tape. Nilapitan niya ang butas sa bubong na kanilang tinakpan ng trapal noong gabi at sinipat ito habang magkakape. Kailangan na talagang ayusin ito bago pa muling bumuhos ang ulan, bulong niya sa sarili. Habang siya'y abala sa pag-iisip ng gagawin, bumangon na rin si Liza. Hawak ang kanyang maliit na pimpo, dinala niya ito sa kusina upang punasan ang mesa. Kahit masakit pa rin ang kanyang likod at madalas siyang ubuhin, pilit pa rin siyang kumikilos. "Anong balak mo ngayon, Fidel?"
Tanong ni Liza habang nakaupo sa gilid ng bangko. Bala kong pumunta kina Mang Temyong. Baka meron pa siyang tirang yero sa likod ng bahay niya. Diba't dating nagtitinda yon ng mga surplus na gamit? Oo, sabihin mo na rin na baka may kahoy siya. Kailangan nating palitan yung poste sa likod. Baka bumigay na yon sa susunod na ulan. Nagkatinginan silang dalawa at napangiti. Parang bumalik ang pakiramdam ng kabataan nila. Noong sila pa ang sabay na naghahakot ng hollow blocks. Noong sila pa ang nagdidikit ng mga kawayan para sa dingding. Nung sila ang tunay na may-ari ng oras at lakas. Pagdating ni Fidel sa bahay ni Mang Temyong, agad siyang sinalubong nito. Abay si Fidel, ikaw na nga. Ang tagal mong nawala. Akala ko hindi ka na babalik sa San Ramon. Nalibot ko na ang Maynila, Temyong. Wala pa rin sa luma nating baryo ang may tunay na katahimikan. Sagot ni Fidel habang nakipagkamay. Nang marinig ni Temyong ang pangangailangan nila ng kahoy at yero, agad itong nagtungo sa kanyang bodega at ipinakita ang ilang pirasong yero na may kalawang sa gilid pero buo pa naman. Wala nang bumibili niyan. Kung gusto mo, ikaw na lang ang kumuha. Libre na yan, basta ikaw ang kukuha, ani Temyong. Maraming salamat. Makakabayad din ako kahit papaano kapag maayos na lahat. Naku, wag mo na akong bayaran. Utang na loob ko pa sa inyo ni Liza ang ilang panahong tinulungan niyong itayo ang silong ko noon. Wag mo nang isipin. Samantala, sa bahay, si Liza ay naglinis ng bakuran. Gumamit siya ng walis tingting at pinagtabasan ng damo ang gilid ng bahay. Muli niyang binuhay ang maliit nilang taniman. Isang maliit na paso ng luya ang una niyang nilinisan. Sinundan ng saging at ilang kalabasan na tila hindi pa rin namamatay sa likod. Habang binubungkal niya ang lupa, naramdaman niyang may lumapit sa kanya. Isang batang lalaki na may bitbit na maliit na timba. Nay, pwede po bang kumuha ng tubig sa gripo niyo sa harap? Tanong ng bata. Oo naman, iho. Sino ka nga pala? Si Nico po. Apo po ako ni Aling Purita. Lagi po kayong kinukwento ni Lola sa amin. Sabi niya dati po kayong guro. Totoo po ba yon? Umiti si Liza. Totoo yon, pero matagal na yon. Matagal na akong hindi nagtuturo. Pero marunong pa rin po kayo magturo, di ba? Tanong ni Nico habang pinupuno ang tinta. Baka sakali, sagot ni Liza. At sa unang pagkakataon sa maraming buwan, ay muli siyang nakaramdam ng saya. Pagbalik ni Fidel, inabutan niyang may bagong kausap si Liza. Sino yang kausap mo? Tanong niya habang binubuhat ang yero at kahoy sa balikat. Nico, apo ni Purita. Mabait na bata, sagot ni Liza. At mukhang interesado sa gulay. Sa sumunod na mga araw, sabay nilang inayos ang bahay. Si Fidel ay pinantahi-tahi ang yero, pinukpok ang mga pako, at pinatibay ang bubong. Si Liza naman ay nagtanim muli ng kangkong at sitaw sa likod. Gumamit siya ng mga recycled na lata bilang paso, at pinahiran niya ng langis ang kalawangin nilang kalan upang matakuluan ang tubig para sa kanyang halamang gamot. Isang linggo lamang ang lumipas at unti-unting nabuhay ang bahay. May boses na ulit sa loob, may usok na mula sa kusina, may amoy na ng sinangag sa umaga at tsaa sa hapon. Nag-umpisang bumisita ang ilang kapitbahay, dalay kape, kaunting kanin o simpleng balita tungkol sa barangay. Lahat ay nagulat na nagbalik sina Fidel at Liza. Hindi ko inakalang babalik pa kayo rito. Akala namin nakabase na kayo sa mga anak ninyo sa syudad. Ani Aling Mercy habang nagdadala ng binignit. Dati, ganun nga ang plano. Pero ang plano ay plano lang. Iba ang tinatahak ng buhay kapag ikaw na mismo ang nililihis ng mga anak mong minahal mo ng buo. Sagot ni Liza habang iniikot ang kutsara sa kanyang tasa. Mas okay na rin to. Dito kahit paano kayo ang may desisyon at hindi kayo parausan lang ng mga taong akalay mas alam nila kung sino kayo. Dagdag ni Mercy. At sa gitna ng lahat ng ito, muling natatunayan ni na Fidel at Liza na kahit gaano kalayo ang nilakbay mo, kung saan ka nagsimula, doon ka rin babalik. Hindi para magsisi, kundi para muling buuin ang sarili mong pagkatao sa sarili mong paraan. Hindi man marangya ang kanilang buhay, nagsimula itong muli sa sariling mga kamay. At sa bawat palad nilang magkadikit sa gabi, sa bawat pagkuskos ng sahig, sa bawat tanim na muli nilang pinatubo, ay nabubuo ang isang panibagong tahanan, hindi batay sa yaman, kundi sa respeto, katahimikan, at pagmamahal. At ang lumang maleta, tahimik lang ito sa gilid ng kanilang kwarto,
Pero parang bantay ng mga lihim na sa ngayon ay hindi pa panahon upang isiwalat. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-asang sa tamang oras, ito'y nagiging daan upang hindi lang sila, kundi pati ang mundo, ay maalala kung paano lumaban ng may dignidad ang dalawang matandang itinakwil ngunit muling bumangon. Lumipas ang ilang linggo, simula nang muling manirahan sina Fidel at Liza sa kanilang lumang bahay sa San Ramon. Bagamat mabagal ang kilos ni Fidel at mas madalas ang pag-ubo ni Liza tuwing gabi, kapansin-pansin ang pagbabalik ng sigla sa kanilang mga mata. Mula sa pagkukumpuni ng bubong hanggang sa pagtatanim ng sitaw at talbos ng kamote sa likod ng bahay, tila unti-unting muling nabubuo ang tahimik nilang mundo. Isang hapon, habang sumisikat pa lamang ang sinag ng araw sa pagitan ng mga ulap, pumasok si Liza sa loob ng kanilang silid upang magligpit ng damit. Habang inaayos ang mga tiklop ng tela sa maliit nilang aparador, napatigil siya sa tapat ng lumang maleta na nakapatong sa ilalim ng kama. Sa dami ng kanilang pinagdaanan sa Maynila, halos nakalimutan na niyang nandoon pa pala ito. Ang kahunglulan ng lihim nilang pinakaiingatan sa loob ng maraming taon. Dahan-dahan niyang binuksan ang siper nito at inilabas ang usang sobre na binalutan ng plastik. Sa loob nito ay may mga bungkos ng pera. Maingat na nakapaloob sa paltik na envelope ng bangko, may tatakpan ng taon. 2005, 2010, 2015. Lumabas si Fidel mula sa banyo at napansin ang pagbubukas ni Liza ng maleta. "Binuksan mo na uli yan?" tanong ni Fidel, habang pinupunasan ang pawis sa leeg. "Oo, gusto ko lang alamin kung buo pa ang mga papel." "Baka may inamag na," sagot ni Liza habang hinahaplos ang isang certificate ng stocks na nakapangalan kay Fidel. Lumapit si Fidel at naupo sa tabi ng asawa. "Halos 50 taon natin tong tinago. Bawat sentimong naipon natin mula sa karpinterong kita at yung sweldo mo bilang guro, hindi man malaki sa paningin ng mayayaman, pero para sa gaya natin, kayamanan na to. Kung tutuusin, pwede natin tong ipang-ospital, Fidel. Pwede rin tayong bumili ng bagong bahay o palakihin yung taniman natin," bulong ni Liza. Tumango si Fidel, ngunit hindi nagsalita kaagad. Kinuha niya ang isang sobre at inilabas ang isang mas luma pang dokumento, ang titulo ng lupa ng kanilang kinatatayuan. "Alam mo kung bakit hindi ko to ipinagkatiwala sa mga anak natin noon?" tanong ni Fidel. "Dahil gusto mong makita kung kaya tayong mahalin kahit wala tayong maibibigay," sagot ni Liza, nakatingin sa kanya. "Tama ka, gusto kong malaman kung tapat silang nagmamahal o kung puro pakinabang na lang ang laman ng puso nila." Pareho silang natahimik. Ang kanina'y simpleng silid ay tila naging kulungan ng maraming emosyon. Hindi sila umiiyak, ngunit may mabigat sa kanilang dibdib. Hindi dahil sa galit, kundi sa kabiguan ng pangarap na binuo para sa sariling pamilya. "Pero Fidel, ano nang gagawin natin sa perang ito?" tanong ni Liza. "Hindi naman tayo panghabambuhay na malakas. Ayoko namang mamatay tayong hindi man lang itong nagamit. Hindi ako sang-ayon sa pagtatapon ng paghihirap. Pero kung gagamitin natin to, gusto kong siguraduhin na may halaga. Hindi para sa bagong cellphone o TV, kundi para sa mga bagay na makapagtatayo ng pangalan natin sa lugar na to." Nag-isip si Liza. "Gusto mo ba ng negosyo? Hindi negosyo para yumaman. Gusto ko lang na kung sakaling mawala tayo, may maiiwan tayong alaala sa mga batang tulad ni Nico. Sa mga gaya natin na palaging tinataboy ng mga anak nila." Kinabukasan, muling binilang ni Fidel ang laman ng maleta. May mahigit 4.8 milyon sa kabuuan. Kasama pa rito ang mga stock certificates na may bahagyang halaga, isang pre-need memorial plan, at ilang lumang resibo ng investments sa isang cooperative na patuloy pa ring operational hanggang ngayon. Pinuntahan nila ang munisipyo upang kumpirmahin kung valid pa ang cooperative investment nila. At laking gulat ng clerk nang makita ang dokumento. "Sir, ma'am, hindi po to expired. May dividends pa po kayong natanggap nitong mga nakaraang taon. Pero dahil walang nag-claim, naka-hold po sa account ninyo. Pwede pong iparelease kung gusto niyong gamitin." Nagkatinginan sina Fidel at Liza. Hindi nila inaasahan na may dagdag papalasa na itabi nila.
Tumango si Fidel at nagsalita. Kuunin namin ang kalahati. Yung natitira, iwan ninyo muna. Babalik kami dito sa tamang panahon. Sa mga sumunod na araw. Pinili nilang hindi muna ipaalam sa mga kapitbahay ang tungkol sa kanilang lihim. Ang tanging nakakaalam lamang ay si Aling Purita, na naging tagapayo at karamay nila sa kanilang tahimik na pagbabalik. Purita, kung may malaman kang balita tungkol kina Hector, Mia o Renz, sabihin mo lang. Bili ni Liza habang pinapatimpla ng kape ang kaibigan. Ano bang balak niyo kung sakaling bumalik sila rito? Tanong ni Purita, naguguluhan. Wala pa. Hindi namin sila kailangang turuan ng leksyon. Gusto lang naming malaman kung ang pagbabalik nila ay dala ng pagsisisi o ng pakana. Sagot ni Fidel. Sa gabi bago sila matulog, muling itinabi ni Liza ang maleta sa paanan ng kanilang higaan. Hindi na ito parang tayaman ang dapat itago. Para sa kanila, ito ay naging simbolo ng lakas, ng kung paano tumayo ang isang mag-asawang itinapon ng sariling dugo, ngunit hindi kailanman nagpabagsak sa kinang ng pera. Fidel, mahina ang tinig ni Liza. Kapag dumating ang araw na hindi na tayo makakilos, gusto kong gamitin ang perang yan para sa kabutihan. Kung hindi para sa mga anak natin, para man lang sa mga batang tulad ng batang si Nico. Tumango si Fidel at hinawakan ang kanyang kamay. Sige mahal. Pero bago yon, gawin muna nating instrumento ang perang ito para buuin tayong muli. Tayong dalawa muna. At sa katahimikan ng lumang bahay, sa ilalim ng patay-sinding bombilya, ang maleta ay nanatiling nakasara. Hindi bilang lihim, kundi bilang panata na hindi kailanman matitinag ng panahon o pagtanggi. Sapagkat sa loob nito, higit pa sa salapi, ay ang kwento ng dalawang matandang pilit binura ng mga anak, ngunit nagtagumpay pa rin sa sarili nilang paraan. 3 buwan matapos muling manirahan sina Fidel at Liza sa kanilang lumang bahay sa San Ramon, kapansin-pansin ang pagbabalik ng sigla sa buong paligid. Ang dating tahimik na bahay sa dulong bahagi ng kalsada ay unti-unting naging bukas na muli sa mga kapitbahay. May mga batang naglalaro sa harap ng bakuran, may mga matandang dumadaan upang mangumusta, at may mga taong humihingi ng payo kung paano ayusin ang kanilang sirang bubong o kung anong halamang gamot ang pwedeng gamitin sa pananakit ng katawan. Isang hapon, habang sinisilip ni Liza ang mga tumutubo niyang ampalaya sa likod ng bahay, may kumatok sa gate, isang matangkad na lalaking may dalang clipboard at suot ang uniforme ng barangay ang nakita niya. Magandang hapon po, nanay. Ako po si Jerome, staff po ng Barangay Health Center. Nalista po kayo sa programa ng Senior Assistants. Baka po may oras kayo para sa maikling interview. Ani ng lalaki, magalang ang tono. Agad siyang pinapasok ni Liza. Sige iho, pasok ka. Magpahinga ka muna dyan sa upuan. Kumuha ako ng malamig na tubig. Habang inaasikaso ni Liza ang bisita, dumating si Fidel mula sa likod ng bahay. May dala-dalang martilyo at bageng ginamit niya sa pagtatayo ng bagong tagiliran ng kubo na nagsisilbing extension ng kanilang bahay. May bisita ka? Tanong ni Fidel. Pinapahid ang pawis sa kanyang noo. Galing sa barangay, may programa raw para sa seniors. Upo ka muna dyan. At baka kailanganin din ang detalye mo. Sa tulong ni Jerome, na iproseso agad ang kanilang application para sa monthly food packs at libreng check-up. Laking tuwa ni Liza nang malamang kabilang pala sila sa unang batch na makatatanggap ng maintenance medicine para sa high blood at arthritis. Mga sakit na ilang beses na nilang tiniis sa katahimikan ng probinsya. Ang galing pala ng programang to, ano? Sambit ni Liza habang tinitingnan ang papel ng reseta. Opo, Nay. At kung gusto nyo pong maging bahagi ng Livelihood Council for Seniors, pwede rin po kayong mag-apply. Kayo po kasi yung isa sa naunang nairekomenda ng barangay captain. Dahil sa nakita nilang masigla pa kayo at matulungin sa komunidad. Ani Jerome. Napangiti si Fidel. Huwag mo kaming pinupuri masyado, iho. Kami simpleng tao lang. Pero kung makakatulong kami sa kapwa naming matatanda, bakit hindi? Dahil sa patuloy na pagkakaugnay sa barangay, napili si Fidel na maging volunteer advisor para sa mga livelihood project sa komunidad. Isang maliit na council na binubuo ng mga senior citizens at ilang kabataang nais matuto ng mga pangunahing gawaing pangkabuhayan.
tulad ng pagkakapintero, pag-aalaga ng hayop, at simpleng pagtatayo ng hardin sa bakuran. Tuwing Martes at Biyernes, tumutungo si Fidel sa covered court upang magturo ng mga basic carpentry skills sa mga out-of-school youth. Minsan ay dinadala pa niya ang kanyang lumang martilyo at ruler na gamit niya noong araw. Ganito ang pagtakal ng tamang sukat, ha? Hindi pwedeng tinatansya lang. Katulad ng buhay, kailangan may batayan at tiyaga, ani Fidel sa harap ng 3 binatilyong nakayuko sa gawaing kahoy. Samantala, si Liza naman ay hindi nagpahuli. Nagboluntaryo siyang tumulong sa feeding program ng barangay. Dahil sa karanasan niya bilang dating guro, alam niyang ang tiyan ng bata ay kasing halaga ng kanilang utak. Maliit lang to, pero kung araw-araw mong pakakainin ng mainit na lugaw ang isang batang walang makain, hindi lang sikmura ang napupuno, pati puso, sambit ni Liza habang iniabot ang plastik na tasa sa batang si Mylene. Dahil sa kanilang dedikasyon, naging paborito silang bisitahin ng mga kagawad at mga kasapi ng barangay. Minsan pa nga, may nagtanong sa kanila kung gusto nilang magpa-feature sa newsletter ng barangay. Gusto raw kayong gawa ng article Nay at Tay, ani ni Jerome, isang araw habang dala ang food pack. Anong ilalagay nila roon? Tanong ni Fidel, nakakunot ang noo. Wala lang po, kwento lang kung paano kayo naging inspirasyon. Yung tipong kwento ng matatanda na bumangon mula sa wala. Ganon po, napatawa si Liza. Ang totoo, hindi naman kami galing sa wala. Galing kami sa lahat, pero dinala kami sa wala. Dahil sa dami ng lumalapit sa kanila para humingi ng payo, napagdesisyonan ni Fidel na ibalik ang dating planong magkaroon ng maliit na training shed sa tabi ng kanilang bahay. Ginamitan niya ng bahagi ng kanilang naipong pera. Hindi lahat, sapat lang upang makapagsimula. Sa tulong ng ilang kabataang tinuruan ni Fidel, nagtayo sila ng simpleng shed na yari sa kahoy at pawid. Tinawag nila ito na silong ni Lolo at Lola. Doon nagtitipon ang mga gustong matuto, mga batang nagtatanong kung paano gumawa ng upuan, mga dalagitang gustong matutong magluto ng lumpia, at mga matandang gusto lang makipagkwentuhan habang nagkakape. Fidel ani ni Liza isang hapon habang pinapanood ang grupo ng mga bata sa ilalim ng silong. Tingnan mo nga sila, parang may mga bago na tayong anak. Huwag mong sabihin yan, baka marinig ng tunay nating mga anak. Biro ni Fidel, pero halata sa tinig ang kirot at kasiyahan. Ano naman ngayon kung marinig nila? Sagot ni Liza. Baka sakaling maramdaman nila kung gaano kasakit ang itinapon at gaano kasarap ang tanggapin ng ibang tao. Dahil sa kanilang patuloy na serbisyo sa komunidad, mas lalong naging bukas ang mga pinto ng mga bahay sa paligid. Sa tuwing dadaan sina Fidel at Liza sa kalsada, may sumisigaw ng tay o nay. Hindi dahil sa pagkakamag-anak, kundi dahil sa paggalang. Sa wakas naramdaman nilang muli ang halaga ng kanilang presensya. Hindi dahil sa pera, hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil sa tunay na malasakit at pagmamalasakit na wala nang inaasahang kapalit. At habang humahaplos ang simoy ng hangin sa ilalim ng silong ni Lolo at Lola, pareho nilang naisip, ito na ang tahanan na matagal na nilang hinahanap. Hindi bato, hindi semento, kundi mga pusong handang tumanggap, magpatawad at magmahal. Tahimik na nakatayo sa loob ng kanilang silid ang lumang maleta. Hindi pa rin ito binubuksan ng kahit sino sa labas. At hindi rin ito kailangang ipagkalat. Dahil sa bawat araw na lumilipas, ang kayamanang pinakaiingatan nila ay unti-unti nang natutupad sa mga mata ng bawat taong natutulungan nila at sa puso nilang muling natutong ngumiti sa kabila ng lahat. Sa paglipas ng mga buwan, naging kilala na hindi lamang sa barangay, kundi sa buong bayan ng San Ramon ang silong ni Lolo at Lola. Mula sa simpleng tambayan ng mga bata at matatanda, unti-unti itong naging sentro ng kaalaman, tulungan at pagkakaibigan. Ngunit isang umaga, habang nililinis ni Fidel ang sahig ng silong gamit ang basang bunot, napatingin siya sa lumang dingding ng shed at tila may ideya siyang biglang sumulpot. Liza, tawag niya habang sinisipat ang mga kawayan sa gilid. Naalala mo yung plano ko dati? Yung maliit na hardware store? Lumabas si Liza mula sa kusina.
may hawak na kawali ng pritong saging. Yung plano mong magbenta ng mga pako, martilyo, kahoy at pintura, abay naalala ko yun. Pero akala ko pinangarap mo lang yun noon. Hindi na lang to pangarap ngayon. May pera tayo, may oras tayo, at higit sa lahat may pangangailangan sa bayan. Wala pa ring matinong hardware dito. Lahat kailangang puntahan pa sa kabilang bayan. Tumango si Liza, kung ganon gawin natin. Pero ako naman, sukong magtayo ng maliit na eatery para may makain ang mga nagtatrabaho sa silong. Lalo na yung mga batang nag-iinsayo sa carpentry. Lagi na lang tinapay ang baon. Napangiti si Fidel. Aba, mukhang magiging magkasosyo na naman tayo, gaya noong bagong kasal pa lang tayo. Gamit ang bahagi ng perang nakatago sa maleta, inuna nilang bumili ng karagdagang yero, plywood, kahoy, at semento para mapalawak ang silong. Sa tulong ng mga kabataang tinuruan ni Fidel, itinaas nila ang bubong, nilagyan ng bagong kisame, at itinayo ang isang maliit na gusali sa likod ng kanilang bahay, ang hardware store na tinawag nilang kay Lolo Fidel. Sa kabilang bahagi ng bakuran, itinayo naman ni Liza ang kanyang munting karinderya na pinangalanan niyang Lutong Bahay ni Lola. Sa simula 30 putahe lang ang inihahain, pritong galunggong, ginisang monggo, at adobong manok. Pero sa loob ng 2 linggo, hindi na nagkakasya ang maliit na kalan niya sa dami ng nagpapalista para sa tanghalian. Nay, may order po ng 10 adobo at 8 gulay. Sigaw ng isa sa mga kabataang tinuruan ni Fidel na ngayoy tumutulong na rin sa karinderya. O siya, sabihin mong maghintay sila ng 18 minuto. Hindi to instant, pero siguradong masarap. Sagot ni Liza habang pinipisil ang mantika ng piniritong talong. Dahil sa mabilis na paglago ng 2 negosyo, napilitan silang kumuha ng mga katulong. Pero hindi sila basta kumuha kung kani-kanino. Lahat ng empleyado nila ay mula sa komunidad. Mga senior citizen na hindi na kinukuha sa trabaho. Mga out-of-school youth at mga ina ng tahanan na gusto lang makatulong sa asawa. Tay, salamat po sa pagbibigay sa akin ng trabaho. Ani ni Rico, isa sa mga binatilyong dating tambay. Dati po, bisyo lang iniintindi ko. Pero ngayon, may dahilan na kong gumising ng maaga. Rico, sagot ni Fidel habang inaayos ang shelves ng martilyo. Huwag mong tingnan tong trabaho bilang utang na loob. Trabaho mo to kasi karapat-dapat ka. Ang utang na loob lang ay yung tiwala. Samantala, si Liza ay palaging nagbibigay ng paalala sa mga nag-aaral at nagtatrabaho sa kanyang karinderya. Bawat kutsara ng kanin na niluluto ko, galing yan sa panahon na wala kaming makain. Kaya kapag natuto kayong pahalagahan ang bawat subo, matututunan yung pahalagahan ang buhay. Wika niya sa isang batang babae na tinuturuang maghugas ng plato. Dahil sa maayos na pamamalakad at pagtutok sa kapakanan ng mga empleyado, napansin ng lokal na pamahalaan ang negosyo ni na Fidel at Liza. Isang araw ay may dumating na bisita mula sa municipal office, dala ang imbitasyon para sa isang awarding ceremony. Sir Fidel at Ma'am Liza, napili po kayo bilang Model Senior Entrepreneurs ng taon. Nais po kayong parangalan sa darating na founding anniversary ng bayan. Hindi makapaniwala si Liza sa narinig. Ano raw? Model ano? Entrepreneurs po. Dahil po sa inyong kontribusyon sa kabuhayan ng barangay. Tingnan mo nga naman, bulong ni Fidel, ang dating pinagtatawanan sa Maynila na yo'y pinapalakpakan sa San Ramon. Naging inspirasyon ang kwento nila sa buong bayan. Sa mga susunod na linggo, ilang barangay mula sa kalapit na bayan ang dumalaw sa kanila upang tignan kung paano nila napalago ang kanilang simpleng negosyo. May ilang nakiusap na baka pwedeng mag-training ang mga kabataan nila sa silong ni Lolo at Lola. Hindi sila tumanggi. Bagkus, mas lalo pa nilang pinalawak ang kanilang layunin, hindi lamang upang kumita, kundi upang magbukas ng mas maraming pinto para sa mga taong gaya nila noon, matanda, pinagtatawanan, at iniwan ng sariling pamilya. Isang gabi habang pinupunasan ni Liza ang lamesa ng karinderya at si Fidel naman ay nagbibilang ng paninda sa hardware. Sabay silang naupo sa bangkong kahoy sa ilalim ng ilaw ng gasera. Mahal, naisip mo ba dati na mangyayari lahat to? Tanong ni Liza habang inaayos ang kanyang buhok. Hindi, sagot ni Fidel. Pero ang sigurado ako,
hindi mangyayari to kung sumuko tayo. Kahit ilang anak pa ang tumalikod sa atin, dagdag ni Lisa, hanggat hindi nating tinalikuran ang isa't isa, kakayanin natin ang kahit anong hirap. At habang nakaupo silang magkasabay, hawak ang kamay ng isa't isa sa ilalim ng liwanag ng gasera at tunog ng kuliglig, naramdaman nilang buo ulit ang mundo. Hindi sa pamamagitan ng luho, kundi sa pamamagitan ng pinagsama nilang lakas, sipag at pagmamahal. Sa kanilang tabi, tahimik na nakapatong pa rin ang lumang maleta. Wala nang takot sa paglabas nito, ngunit piniling manatiling lihim, hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa paniniwalang ang pinakamahalagang kayamanan ay hindi kailanman nasa loob ng kahon, kundi nasa loob ng pusong hindi kailanman sumuko. Isang mainit na hapon habang nag-aayos si Fidel ng mga bagong dating na yero sa harap ng kanilang hardware, dumating si Aling Purita, hingal na hingal at may hawak na kulay asul na cellphone. "Fidel, Liza," sigaw niya mula sa labas ng gate. "May balita ako, nakita ko sa Facebook." Agad na lumabas si Liza mula sa karinderya. Hawak ang sandok at may kaunting mantika pa sa pisngi. "Ano na naman yung balita mo, Purita? Gulat na gulat ka dyan. Parang may sunog." "Hindi sunog," sagot ni Purita habang iniabot ang cellphone. "Pero may mas matindi pa. Si Hector, nalugi raw ang negosyo. Ang dami raw utang. Nasa newsfeed, o tingnan niyo binenta yung opisina nila sa Makati." Napatingin si Fidel sa larawan ng balita. Wala nang suot na mamahaling relo ang anak nila. Ang dating kotseng itim ay pinalitan ng isang lumang van. Up sa mga mata ni Hector, mababanaag ang pagod at takot. "Hindi ko akalaing mangyayari to sa kanya," ani Fidel habang ibinabalik ang cellphone kay Purita. "Noong huli namin kita, halos di na kami kilalanin. Ngayon parang iba na ang takbo ng mundo." Hindi lang siya, sabat ni Purita. Si Mia, iniwan ng asawa. Yung si Edgar, may ibang babae pala. At ngayon, siya na lang mag-isa sa apartment nila. Buntis pa raw yung kabit. "Diyos ko," bulong ni Liza, napaupo sa baitang. Si Mia pa naman ang pinakamalambing sa ating tatlo noon. Siya pa yung pinakamasipag, yung tipong kaya kang alagaan kahit pagod. "Baka napagod din siya, Liza," sagot ni Fidel. "Pagod sa kakaisip kung paano tayo itatago sa mata ng iba. Pagod sa pagitan ng pagiging anak at pagiging asawa." "May balita ka ba kay Renz?" tanong ni Liza. Halos mahina na ang tinig. "Meron din," sagot ni Purita. "Na-scam sa Dubai. Nawala ng kalahating milyon. Hindi na nakauwi at ngayon daw nagtatrabaho bilang dishwasher sa maliit na kainan doon. Nakita ko lang yon sa kwento ng isa nating kabaryo na OFW din." Tumahimik ang paligid. Kahit ang mga ibon sa puno ng mangga ay tila nakisabay sa bigat ng hangin. "Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko," ani Liza. May luha na sa mata. "Masaya ba akong nalaman nating ligtas pa rin sila kahit papaano? Nalulungkot ba ako dahil sa pinagdadaanan nila? O mas nasasaktan ako dahil hindi nila tayo naisip kahit kailan?" "Natural lang siguro na ganun, Liza," ani Fidel habang tinatapik ang kanyang balikat. "Kapag mataas ka, hindi mo nakita yung pinanggalingan mo. Pero kapag bumagsak ka, doon mo maaalalang kailangan mong bumalik sa ugat." Kinabukasan, habang nagluluto si Liza ng sinigang para sa mga nagtatrabaho sa karinderya, napansin niyang tulala si Fidel sa labas. Nakaupo sa bangko at tinitingnan ang bakanting kalsada. "Fidel, anong iniisip mo dyan?" tanong ni Liza habang nilalapag ang tray ng tasa ng tsaa. "Na baka dumating sila," sagot ni Fidel. Hindi inaalis ang tingin sa daan. "Hindi ko alam kung anong mukha ang ipapakita nila, pero may kutob akong darating ang araw na babalik sila rito. Babalik sila, pero hindi natin alam kung dahil sa pagsisisi o dahil sa pag-asa," sagot ni Liza habang umupo sa tabi niya. "Pag-asa?" tanong ni Fidel. "Pag-asa na baka andito pa rin ang kayamanan," sagot ni Liza. "Pag-asa na baka tanggap pa rin sila sa kabila ng lahat." Napabuntong hininga si Fidel. "Sa totoo lang, Liza, handa pa rin akong tanggapin sila. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa pangarap ko na matuto silang magmahal sa paraang hindi lang gamit ang salita, kundi gamit ang puso." "Hindi ko alam kung kaya ko pa," ani Liza, nanginginig ang tinig.
Pero kung darating man yung araw, gusto kong makita kung anong klaseng pagbabalik ang dadalhin nila. Sa mga sumunod na araw, mas naging masigasig si Fidel sa hardware. Nagtayo siya ng maliit na extension kung saan pwedeng humiram ng gamit ang mga gustong magtayo ng sariling bahay. Si Lisa naman, lumapit sa barangay upang alukin ang mga ina ng tahanan ng libreng training kung paano magluto ng murang putahe gamit ang sangkap mula sa backyard garden. Sa gitna ng kanilang abala, laging may tanong na bumabalik. Kailan sila babalik? Ang sagot ay walang kasiguruhan. Ngunit sa bawat araw na dumaraan, unti-unting hinahanda ni Fidel at Liza ang kanilang puso, hindi upang muling humingi ng tawad, kundi upang matutunang patawarin, hindi upang bumalik ang nakaraan, kundi upang tanggapin na kahit paano, may mga bagay na kahit nasira na, kaya pa ring buuin, kung may tunay na pagsisisi. Isang gabi, habang nasa kama sila at binibilang ni Liza ang reseta para sa kinabukasan, muling binuksan ni Fidel ang maleta. Muling sumilip ang mga bungkus ng pera, ang mga dokumento, at ang lumang notebook na siyang naging talaan ng lahat ng pinaghirapan nila. Lisa, bulong ni Fidel, handa ka na ba? Handa saan? Tanong ni Lisa habang tinapatay ang gasera. Kung sakaling kumatok sila, kung sakaling humarap sila, kung sakaling tumingin sila sa atin hindi bilang bangkok, kundi bilang mga magulang na minsan nilang iniwan. Matagal bago sumagot si Lisa. Sa pagitan ng lamig ng gabi at ingay ng kuliglig, bumulong siya. Fidel, handa na akong patawarin sila. Pero hindi ko pa alam kung kaya ko silang mahalin ulit gaya noon. At iyon ay sapat na. Dahil sa bawat magulang, ang sakit ay hindi nawawala. Pero sa puso na natutong tumanggap ng sugat, may panibagong espasyong nabubuo. Hindi upang itanggi ang lumipas, kundi upang bigyang daan ang posibilidad ng muling pagbabalik. At habang nakapikit na sila sa dilim, ang maleta ay muling isinara. Hindi upang itago, kundi upang muling ihanda para sa pagbubukas sa tamang panahon. Isang maaliwalas na umaga sa San Ramon, habang abala si Lisa sa pagbibilad ng tinapa sa gilid ng bahay. Narinig niya ang busina ng isang sasakyan mula sa labas ng kanilang bakuran. Hindi ito karaniwang tricycle o delivery truck. Ito'y tila SUV na bago, nangingintab sa ilalim ng araw. Napakunot noo si Lisa. Wala naman siyang inaasahang bisita. Binitiwan niya ang hawak na kahon at lumapit sa harap ng bahay. Sa loob ng sasakyan, unti-unting bumukas ang pinto at bumaba ang isang lalaking naka-long sleeves, maputla at halatang payat na kumpara sa huling alaala niya. Si Hector. Kasunod nitong bumaba si Mia, may bit-bit na maliit na bag. Huli nang bumaba si Renz, dala ang isang simpleng pasalubong na supot na may tatak ng terminal sa Maynila. Hindi sila agad nagsalita, para bang ang init ng araw ay sabay-sabay nilang pinasan. Si Lisa, sa iyon pagkakataon matapos ang napakaraming buwan ay biglang nanigas ang katawan. Mula sa loob ng hardware store, lumabas si Fidel. Nakatiklop ang manggas at may hawak na martilyo. Napatingin siya sa 3 anak sa labas ng gate. Mga anak niyang ilang beses siyang hindi pinansin, binaba at halos palayasin. Fidel, mahinang sabi ni Lisa. Bumalik sila. Tumangolang si Fidel, hindi siya lumapit kaagad. Sa halip, kinuha niya ang tuwalya mula sa kanyang balikat at pinunasan ang pawis sa kanyang batok. Unang nagsalita si Hector, basag ang katahimikan, basag din ang tinig. Pa, ma. Hindi pa man natutuloy ang susunod niyang sasabihin, unti-unti nang pumatak ang luha sa kanyang pisngi. Pasensya na po, duktong niya. Wala po kaming ibang mapuntahan. Napatingin si Lisa kay Fidel at sa kanilang mga mata ay nagpalitan sila ng tanong na hindi na kailangang bigkasin. Paano natin sila tatanggapin? Pasok kayo kung gusto ninyo. Malamig ngunit malinaw na sabi ni Fidel. Dumaan ang 3 sa gate na tila may bigat sa bawat hakbang. Habang pumapasok, walang nagsalita. Sa bakuran, nakita nila ang mga pinagbago ng bahay. May hardware na, may karinderya, may mga batang naghuhugas ng pinggan at mga lumang kasangkapan na pinaganda sa likod ng bahay. Anong nangyari dito? Bulong ni Mia.
napapatingin sa paligid. Marami, sagot ni Liza. Maraming nangyari simula noong iniwan niyo kami. Umupo silang 5 sa ilalim ng lilim ng mangga, kung saan may nakahandang mesa at silya. Walang pagkain, walang seremonyas. Lahat ay tila tahimik na panalangin lang ang dala. Naubos na lahat sa Maynila. Ani ni Hector. Mga kliyente, negosyo, pati tiwala ng mga tao. Nawalan kami ng kabuhayan. Naisip ko, baka dito kami makapagsimula ulit. Iniwan ako ni Edgar, dagdag ni Mia. At ako na lang ang may hawak ng lahat. Hindi ko na alam kung anong direksyon ko. Wala na akong pera pa. Ani Renz. Nagtrabaho ako sa restaurant bilang dishwasher. Akala ko, magagawa ko kayong ipagmalaki. Pero sa huli, kayo pala ang iniwan kong hindi kailanman nawala. Tahimik lang sina Fidel at Liza. Walang reaksyong galit. Walang pangungutya. Hindi namin kayo kailangan noon, ani Fidel. Pero kailangan namin ng paggalang. At iyon ang hindi niyo na ibigay. Gusto naming bumawi, sagot ni Hector. Gusto naming ayusin kung anuman ang nasira. Hindi lahat ng sira ay napapalitan agad, ani Liza. Ang sugat ng puso, hindi basta natatahi. Pero hindi kami bato. Tao kami. At tao rin kayo. Sige, dagdag ni Fidel. Kung gusto nyo talagang magsimula ulit, simulan nyo sa kung saan kami nagsimula. Hindi sa loob ng bahay. Hindi sa silong. Sa barangay hall muna kayo tumira. Doon kayo magtrabaho. Hindi kayo tutulungan dahil anak namin kayo, kundi dahil gusto naming makita kung may natira pa sa inyong dangal. Napayuko ang 3. Wala ni isa ang tumutol. At sa katahimikan ng hapon, nang tumayo si Liza at sabay silang iniwan ni Fidel sa mesa, isa lang ang naiwan sa isip ng bawat isa. Ito ang simula ng kanilang tunay na pagsubok. Kinabukasan, sabay-sabay silang nagpunta sa barangay hall. Doon ay ipinakilala sila ni Fidel sa kapitan bilang mga volunteer na gustong tumulong sa proyekto. Hindi binanggit kung sino sila, hindi sinabi na anak niya. Sinadya ito ni Fidel para maranasan ng kanyang mga anak ang paggalang na hindi binili ng apelyido, kundi pinaghirapan ng gawa. Si Hector ay inassign sa pagbabantay ng mga materyales sa barangay construction project. Si Mia ay tinuruan ni Liza kung paano magluto sa karinderya mula sa simula. Walang shortcut, walang lusot. Si Renz, na sanay sa opisina, ay itinoka sa pag-aayos ng logbook. Ngunit sinabihan ni Fidel, bago ka mag-record, marunong ka bang magwalis? Kasi dito walang exemption. Lingid sa kaalaman ng marami, sa gabi, natutulog ang 3 sa lumang silid sa likod ng barangay hall. Walang aircon, walang ginhawa. Pero sa bawat araw na lumilipas, unti-unting lumalambot ang kanilang mga puso. Nagsisimula silang matutong magpakumbaba, makinig, at umako ng responsibilidad. Minsan nahulog ang isang martilyo sa paa ni Hector, hindi siya umaray. Tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy sa trabaho. Si Mia, nasunog ang unang lutong adobo pero hindi nagreklamo. Bagkus, nagtanong kay Liza kung paano ito gagawing malasa. Si Renz, nabasa ang kanyang notebook sa ulan, ngunit hindi tumigil sa pag-aayos ng inventory. Nakita ito ng mag-asawang Fidel at Liza. Hindi nila ipinakita, pero sa bawat pagkilos ng kanilang mga anak, may bahagi ng sugat sa puso nila ang unti-unting naghihilom. At sa gabi ng 2 linggo, habang nakaupo sa ilalim ng mangga si Liza, nilapitan siya ni Mia. May dalang kapeng mainit. Ma, aniya, nanginginig ang tinig. Salamat. Tumango lang si Liza, ngunit sa kanyang mga mata, may patak ng luha na mabilis niyang pinunasan. Wala pa ito, sagot ni Liza. Tingnan natin kung hanggang saan kayo aabot. At sa kaunahang pagkakataon, muling naramdaman ng 3 ang haplos ng pagiging anak. Hindi mula sa salapi, hindi mula sa pangaral, kundi mula sa tahimik, ngunit matatag na pagmamahal ng pangamagulang na hindi kailanman sumuko sa kanila. Makalipas ang ilang linggo, mula nang tumira sina Hector, Mia at Renz sa barangay hall at magsimulang tumulong bilang mga voluntaryo sa iba't ibang proyekto ng komunidad, unti-unting bumalik ang dating ritmo sa San Ramon. Ngunit habang ang mga anak ay unti-unting natututo ng kababaang loob at pagsusumikap,
may isang bagay pa rin silang hindi lubusang natatanggap, ang buong loob na pagpapatawad mula sa kanilang mga magulang. Isang araw, pagkatapos ng hapon ng community cleanup drive, habang pagod na nagpapahinga sina Hector at Renz sa lilim ng puno malapit sa barangay hall, tahimik na lumapit si Mia sa kanila. Sa kanyang mukha ay batas ang pag-aalala at pangungulila. "Ayokong ganito na lang tayo habang buhay," ani Mia. "Oo, tinanggap nila tayong tumulong. Pero parang hindi pa rin nila tayo lubos na tinatanggap bilang mga anak. Hindi ko nararamdaman yung dati nating relasyon." Napatingin si Hector sa malayo. Wala rin akong lakas ng loob na humarap kay Papa at magsabing gusto ko nang umuwi sa bahay nila. Para bang lahat ng galaw natin, sinusukat nila kung sincere tayo. "Pero hindi mo ba sila maintindihan?" ani Renz, may bahagyang ngiti ng pagkilala. 10 beses natin silang pinahiya, pinalayas at itinuring na pabigat. Baka nga kahit 100 ulit tayong magpakabait, hindi pa rin sapat sa sakit na dinulot natin. Tumango si Mia at kasunod ay hinugot mula sa bulsa ang isang lumang larawan. Larawan nilang 3 magkakapatid kasama sina Liza at Fidel noong siya ay bagong graduate pa lamang sa kolehiyo. Hawak-hawak nila ang diplomas at sa gitna, si Liza ang nakayakat sa kanilang lahat. Samantalang si Fidel ay hawak ang kamera sa isang kamay habang ang isa ay nakapatong sa balikat ni Hector. "Hinding-hindi ko makakalimutan tong araw na to," ani Mia, pero parang ibang tao na ang nasa larawan. "Siguro," ani Hector habang tinitingnan ang retrato, "oras na para tayong mismo ang gumawa ng hakbang." Kinabukasan, hindi pumasok ang 3 sa kani-kanilang assignment. Sa halip, nagtungo silang 3 sa bahay ni Liza at Fidel. Bitbit ang mga nilutong ulam mula sa karinderya, lumpia na ginawa ni Mia, kalderetang natutunan ni Renz, at ginataang gulay na pinaghirapan ni Hector kahit walang karanasan sa kusina. Sa paglapit nila sa bahay, nakita agad sila ni Liza na noon ay nagdidilig ng halaman sa bakuran. Mahinang tawag ni Mia. Nanginginig ang tinig. "Pwede po ba kaming kumain kasama kayo ngayon?" Napalingon si Liza, ngunit hindi siya kaagad nagsalita. Tumingin lang siya sa mga kamay ng kanyang mga anak, sa mga pagkaing may tagpi-tagping ambag, sa pawis sa kanilang noo, at sa pag-asang bumabalot sa kanilang mga mata. Lumabas si Fidel mula sa loob, may dalang pako at martilyo. Nang makita niya ang 3 sa labas ng gate, agad siyang natigilan. Ilang segundo ang lumipas bago niya binaba ang gamit. "Anong kailangan niyo?" tanong niya, diretsong tinig. "Wala po kaming kailangan. Gusto lang po naming magsama-sama uli, kahit isang hapunan lang," ani Hector. "Kami po ang maghuhugas ng pinggan. Kami ang magliligpit. Wala kayong kailangang gawin." Tumingin si Liza kay Fidel, at sa loob ng kanilang katahimikan, ay tila nag-usap na ang kanilang mga puso. Sa wakas, tumango si Fidel at binuksan ang gate. "Pasok kayo." Sa loob ng bahay, itinakda ni Mia ang hapag, habang si Renz ay nagbuhos ng tubig sa pitsel. Si Hector naman ay abalang inaayos ang upuan ni Liza sa tabi ng mesa. "Hindi ito enggrande, pero sana'y tanggapin niyo," ani Mia, habang isinasalin ang sabaw sa maliit na mangkok. Hindi sila nagkwentuhan ng mahaba habang kumakain, pero bawat subo, bawat pag-abot ng platito, bawat tanong kung may kulang pa ba sa asin, ay may kasamang pahiwatig na sila'y muling natutong magmahal sa paraang payak, totoo, at walang inaasahang kapalit. Pagkatapos kumain, sabay-sabay silang nagligpit. Walang iisa lang ang gumalaw. Kahit si Fidel at Liza ay hindi na pinigilan ang sarili na tumulong sa paghuhugas ng plato at pagpupunas ng mesa. Nang matapos na ang lahat, naupo silang 5 sa harap ng bahay. Ang liwanag ng poste sa kalsada ay nagbibigay ng mainit na kulay sa kanilang mga mukha. Tahimik lang silang pinapanood ang mga bituin. "Pa, ani Renz, kung hindi pa rin sapat ang lahat ng ginagawa namin, handa kaming patuloy na magsikap. Basta sana pagdating ng araw, marinig namin mula sa inyo na anak nyo pa rin kami. Hindi nyo kailangang patunayan yon," ani Fidel habang nakatingin sa kalangitan. "Pero gusto naming makita kung may natutunan kayo."
Lahat po ng sakit na ginawa namin, hindi na po namin mababawi, ani Hector. Pero handa kaming akuin ang kasalanan, hindi bilang parusa, kundi bilang pagbawi sa tiwala ninyo. Umiyak si Mia, hindi malakas, kundi pabulong, pero ramdamang bigat. Lumapit si Lisa sa kanya at hinaplos ang kanyang likod. Anak pa rin kayo, hindi namin yon kailanman binawi, ani Liza. Pero mayong natutunan nyo ng magpakumbaba, marahil oras na rin para muling buksan ang puso namin, hindi para kalimutan ang sakit, kundi para bigyang daan ang bagong simula. Tumango si Fidel. Mula ngayon, pwede na kayong tumira muli rito. Pero hindi bilang bisita, kundi bilang anak na marunong magbigay, hindi lang tumanggap. Nagkatinginan ng tatlo at sabay-sabay na lumapit sa kanilang mga magulang. Sa gitna ng gabi, sa ilalim ng mga bituin, sa ilalim ng mga kulubot ng palad at mga pilik na may luha, muling nagtagpo ang mga pusong matagal nang nasaktan. At sa wakas, muling naghilom. Ang hapunan na iyon ay hindi naging huli. At sa bawat kasunod na araw, hindi na lamang ito pagkain, kundi naging pag-ibig na ipinapagama sa tahimik na paraan. Sa pagtulong sa negosyo, sa pag-aalaga ng mga gulay, at sa paghihilom ng sugat na matagal nang nakalimutan kung paano gamutin. At sa isang sulik ng silid na natili pa rin ang maletang nakasara. Pero ngayong gabi, sa unang pagkakataon, tila gumaan ang laman nito. Hindi dahil nabawasan ng pera, kundi dahil napuno ng isang bagay na mas mahalaga. Pag-asa. Makalipas ang ilang araw mula nang muling tanggapin ni Fidel at Liza ang kanilang mga anak sa bahay, unti-unti na ring nabalikan ang dati nilang pagsasama. Ngunit hindi tulad ng nakaraan. Ngayon, may malinaw na mga hangganan, mga panuntunan, at mga hindi nabigkas na kasunduan na kailangang sundin. Ito'y hindi sa dahilang nais nilang parusahan ng tatlo, kundi upang matutunan ng mga anak nila ang tunay na kahulugan ng pagiging bahagi ng isang pamilya. Hindi lamang sa ngalan ng dugo, kundi sa gawa at disiplina. Simula bukas, wika ni Fidel, isang gabi habang sila ay naghahapunan, magiging bahagi kayo ng mga proyekto ng barangay. Pero hindi lang basta-basta. Kailangan niyong maging halimbawa sa mga kabataan at matatandang nagtiwala sa atin. Tumango si Hector. Naiintindihan po namin, Pa. Wala po kaming hihilingin, kundi pagkakataon lang na mapatunayan na karapat-dapat pa rin kaming tawaging anak nyo, dagdag ni Renz. Kaya po naming magsimula kahit sa pinakaibaba, ani Mia, napangiti si Liza. Hindi ito tungkol sa posisyon, tungkol ito sa paninindigan. At kung hanggang saan kayong magtatagal sa panahong wala kayong kapalit na inaasahan. Kinabukasan, ipinakilala ni Fidel si Hector sa mga kabataang kasalukuyang gumagawa ng Community Multipurpose Hall. Simula ngayon, si Kuya Hector ang magiging lead worker dito. Ani Fidel sa grupo. Pero tandaan ninyo, hindi siya boss. Isa lang siyang katrabaho. At kung may mali siyang gagawin, may karapatan kayong ituwid siya. Si Sir Hector po ba yung may-ari dati ng malaking kumpanya sa Maynila? Tanong ng isang binatilyo. Oo, ako yon, ani Hector, hindi umiwas sa tanong. At ngayon ako na ang taga-karga ng hollow blocks nyo. Hindi biro ang init sa construction site. Kinailangan niyang matutong magtimpla ng semento, buhatin ang mabibigat na kahoy, at magpukpok ng pako sa ilalim ng araw. Isang araw, habang pauwi na, napansin ni Fidel ang mga kalyo sa palad ng anak. Masakit ba? Tanong ni Fidel. Hindi pa kasing sakit ng ginawa ko sa inyo noon, sagot ni Hector, nakayuko. Samantala, si Mia ay inatasang pamahalaan ang weekly feeding program ng barangay. Ngunit sa unang linggo pa lamang ay nakaranas na siya ng pagkakamali. Kulang ang mga ingredients at nalito siya sa dami ng batang dapat pakainin. Hindi ko alam kung paano pagsasabayin ang lahat, sabi niya kay Liza habang umiiyak sa tabi ng kalan. Huwag mong sukuan ang pusina, sagot ni Liza habang kinakalma siya. Ang bawat niluluto rito may kalakip na puso at hindi mo mapapakain ang puso ng iba kung hindi mo muna kayang pakainin ang sarili mong tiyaga. Dahil dito, araw-araw nang gumigising ng alas 5 ng umaga si Mia upang magluto, maglista ng sangkap at personal na magserbisyo sa mga bata.
Unti-unti nakilala siya bilang Tita Mia na mga batang halos araw-araw ay naghihintay ng kanyang niluluto. Kay Renz naman ipinagkatiwala ni Fidel ang bookkeeping ng hardware at ng karinderya. Ngunit hindi ito basta pagpirma lang ng resibo. Kasama sa trabaho ang pagbili ng stocks, pakikipag-ugnayan sa mga supplier, at pagbabantay ng presyo sa palengke. Minsan, napatunayan ang katapatan ni Renz sa isang insidente. Habang namimili siya sa palengke ng bagong yero, napansin niyang sobra ang sukli ng tindera. 1,000 ang ibinalik, gayong 500 piso lang ang nararapat. Manang, sobra po ito, ani Renz, ibinalik ang pera. Anak ng Diyos, buti na lang at hindi ka katulad ng iba. Bihira na ang tapat na ganyan, sagot ng matanda habang nanginginig sa kaba. Pag uwi niya sa bahay, ikinuwento niya ito kay Fidel. Hindi ko sinadya pa, pero pakiramdam ko, kung hindi ko yon ibinalik, masisira ang lahat ng binubuo ko ngayon. Tumango si Fidel. Sa Maynila, pwedeng mapalitan ang tiwala ng pera. Dito sa atin, kapag nasira ang pangalan mo, hindi mo na kayang itayo ulit. Kahit ilang milyon pa ang meron ka. Isang gabi, habang nagsasara si Liza ng karinderya, tumaan ang isang matandang babae. Siya ay si Aling Marta, balo, at matagal nang umaasa sa senior aide ng barangay. May bitbit itong basag na plastik na supot. May ilang pirasong gulay. Nay Liza, ani Aling Marta, may tirang lugaw pa po ba kayo? Wala na po kaming kain kanina. Imbes na magsara, agad bumalik si Liza sa loob, pinainit ang kawali, at muling nagsaing ng konting bigas. Anong silbi ng pagkain kung hindi ito makakapuno ng tiyan ng iba? Bulong niya sa sarili. Habang iniabot ang lugaw, napansin ni Mia ang tagpong iyon. Tahimik siyang lumapit sa ina at tinapik ang balikat nito. Ma, gusto ko pong maging katulad mo, bulong niya. Ngumiti si Liza. Hindi mo kailangang maging katulad ko. Maging mas mabuti ka. Kinabukasan, sinorpresa ng barangay council ang pamilya. Sa isang simpleng seremonya sa silong ni Lolo at Lola, gunawaran sina Fidel, Liza at ang kanilang 3 anak ng karangalang pamilya ng pagbangon. Hindi man agad pero pinatunayan ng pamilyang ito na ang pagkakamali ay hindi wakas. Na ang pagpapakumbaba, pagbangon at muling pagyakap sa isa't isa ay posible kahit gaano pa kalalim ang sugat, ani ng barangay kapitan sa kanyang talumpati. At habang pinapalakpakan sila ng buong komunidad, hindi mapigilan ni Fidel ang mapatingin sa mga anak niyang nakatayo sa likod niya. Suot ang parehong maruruming kamiseta, pawisan pero may matatag na ngiti. Ngayon masasabi ko, bulong niya kay Liza, na hindi lang sila bumalik. Bumalik sila ng buo. Umiti si Liza at tumango. At sa wakas, handa na rin tayong magbukas ng isa pang bahagi ng ating kwento. Sa likod ng bahay, sa isang lumang kwarto, naroon pa rin ang maletang maraming taon nilang itinago. Ngunit na yung gabi, tila ito'y gumaan muli. Hindi dahil nabawasan ang laman, kundi dahil ang tahanan ay hindi na pinapasan ng tanong kung karapat-dapat pa ba ang mga anak. Kundi ng sagot na sa wakas, muli silang naging isang tunay na pamilya. Makalipas ang halos 2 buwan, mula nang muli silang magsama-sama sa ilalim ng iisang bubong. Ila ba unti-unting lumilinaw ang kinabukasan ng pamilya ni Fidel at Liza. Ngunit sa likod ng mga ngiti at pakikipagkapwa, may unti-unting namumuong panganib. Isang tukso na magsusubok sa katatagan ng muling nabubuong tiwala. Habang abala si Hector sa kanyang trabaho sa pagpapatayo ng community hall, nakilala niya ang isang dalagang volunteer na si Claire. Siya ay isang 2 anyos na single mother na masigasig sa pagtulong sa komunidad. Tahimik, mahinhin at may magaan na kilos. Hindi niya sinasadya ngunit nabigyan niya ng kulay ang bawat araw ni Hector sa gitna ng mainit at maruming trabaho. Minsan, habang nagsasaing ng semento, napadaan si Claire dala ang mga bottled water para sa mga volunteers. Heto po Kuya Hector, uhaw ka na yata, aniya habang iniabot ang malamig na tubig. Salamat Claire, tugon ni Hector sabay ngiti. Ang bait mo talaga, ngumiti lang si Claire. Ngunit ang tagpong iyon ay nasaksihan ni Leia, ang misis ni Hector, na dumalaw noon sa site dala ang pagkain para sa asawa. Tahimik lang siyang tumayo sa di kalayuhan.
Pinagmamasdan ang asawa habang tila abot-abot ang tuwa sa pag-uusap nila ng dalaga. Hindi niya nagsalita ng araw na iyon. Ngunit kinagabihan, habang sabay silang naguhugas ng pinggan, biglang nagsalita si Leia. Hector, kamista ka sa site? Okay naman, marami kaming natapos. Nakakatuwa kasi may mga bagong volunteer din. Kaswal niyang sagot. Yung isa ba ron, si Claire? Sabay tingin ni Leia ng diretso sa mata ng asawa. Biglang natigilan si Hector. Ramdam niya ang kirot sa boses ni Leia. Oo, nandun siya. Pero volunteer lang talaga siya. Wala, Leia. Wala kang dapat ipag-alala. Wala ba talaga, Hector? Kasi kanina, nakita ko yung paraan ng tingin mo sa kanya. Hindi yung tingin ng isang foreman lang. Hindi agad nakasagot si Hector. Alam niyan si Claire ay naging bahagi na ng kanyang araw-araw. Isang sandaling aliw sa gitna ng bigat ng pagkukumpuni. Hindi lang ng gusali, kundi ng kanyang sarili. Ngunit sa isang iglap, napagtando niyang hindi dapat ito maging dahilan para muling masira ang buong pamilya. Habang si Hector ay nahaharap sa kanyang sariling pagsubok, si Renz naman ay hinarap ng tukso sa hardware. Isang supplier ang nag-alok sa kanya ng kickback o padulas, kapalit ng pagpili sa kanilang produkto kahit mas mahal. Sa unang tingin, malaking halaga rin ito. Isang bagay na dati hindi niya mapapalampas sa dating buhay niya bilang OFW na naghanap ng mabilisang pera. Sir Renz, ani ng supplier habang hinihimas ang kanyang relos. Ikaw na bahala. Basta kaya ang kukunin mong supplier. Ang halaga, napupunta rin naman sa'yo. Pinagpawisan si Renz. Gabi nang umuwi siya sa bahay, walang kibo. Tahimik sa hapag, hindi halos makatingin sa kanyang mga magulang. Anak, may problema ba sa tindahan? Tanong ni Liza habang inaabot ang kanin. Napatingin siya sa ina. Ma, paano po ba ninyo nalaman kung tama o mali ang isang bagay? Kung parehong may makikinabang? Kung hindi mo ito kayang ipagmalaki sa harap ng taong pinakamamahal mo anak, sigurado akong mali yun. Sagot ni Liza, sabay hawak sa kamay ni Renz. Kinabukasan, tinanggihan ni Renz ang alok. Ipinahayag niya sa barangay council ang buong pangyayari. Bagamat may pangambang baka mawalan sila ng supplier, mas pinili pa rin nilang manindigan. Samantala, si Nia ay nilapitan ng isang politiko mula sa kalapit na bayan. Iminungkahing gamitin ang kanilang weekly feeding program para i-endorso ang kandidatura nito, kapalit ng regular na donasyon ng bigas at karne. Nehemia, ani ng lalaki, habang inaabot ang sobre. Isipin mo yung mga batang pinapakain nyo. Hindi ba't makakatulong ito? Sa unang tingin ay tila makatao ang alok. Ngunit alam ni Mia na hindi ito tulong, kundi pagsasamantala. Hindi po ako papayag na gamiting plataporma ang pagkagutom ng mga bata, sagot niya. E di kayo rin, may pagkainsultong sagot ng politiko bago umalis. Nang gabi ring iyon, iniulat niya ito sa kanyang ama't ina. Anak, minsan ang masarap sa paningin, panandalian lang. Pero ang konsensya, habang buhay mong dala, ani Fidel. Sa pagsabay-sabay na pagsubok na ito, muling nauntog sa katotohanan ang tatlong magkakapatid. Sa pagkakataong ito, sila na mismo ang umiwas sa tukso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa natutunang prinsipyo mula sa mga magulang. Sa huli ng linggo, habang nakaupo si Liza sa harapan ng bahay, sabay-sabay lumapit ang tatlo at naupo sa kanyang tabi. Ma, pa, ani Mia, salamat. Kung hindi dahil sa inyo, hindi kami matututo uli ng tama. Hindi pa huli ang lahat. Sabay-sabay na sambit ni Renz at Hector. Tumango si Fidel habang nakatingin sa langit. Ang mabuting punla, kahit madapuan ng peste, may pag-asang bumunga pa rin kung may mag-aalaga. At sa katahimikan ng gabing iyon, wala nang kailangang sabihin. Sapagkat sa bawat desisyong ginawa nila sa gitna ng tukso, napatunayan nilang sila'y hindi na gaya ng dati. Tunay ngang sa bawat pagsubok, lalabas ang ugat ng pagkatao. At sa pamilyang ito, ang ugat ay nanatiling malalim kahit ilang bagyo pa ang dumaan. Ang simoy ng hangin ay malamig ngunit maaliwalas. Sa maliit na likod bahay ng bahay ni na Hector,
masiglang naglalaro ang mga apo ni na Liza at Fidel habang sina Mia, Renz at Hector ay nagkukwentuhan kasama ang kanilang mga magulang sa ilalim ng lumang tolda. May bago ng anyo ang tahanan. Hindi na ito gaya ng dati kung saan ramdam ang lamig ng pagtanggi. Ngayon, may halakhak, may pag-aalala at may tunay na pagmamalasakit. Subalit sa kabila ng tahimik na pagtatagpo ng puso't isipan ng bawat isa, ay may isang lihim na matagal nang nananahimik na ngayon ay panahon ng ibunyag. Habang nag-aayos si Renz ng bodega para sa mga gamit sa Community Livelihood Center, napansin niyang may isang lumang kahon na hindi pa natatanggal mula nang lumipat sila. Sa ibabaw nito, nakapatong ang maitim at lumang maleta na minsan nang daladala ni na Liza at Fidel mula sa probinsya. Pa, ma, alam niyo ba kung kanino to? Tanong ni Renz habang inilalabas ang maleta at ibinababa sa lamesa. Nagkatinginan sina Liza at Fidel. Ah, anak, huwag mo nang buksan yan. Mga luma lang naming gamit yan. Mabilis na tugon ni Liza, halatang may kaba sa boses. Ngunit hindi na iyon sapat para pigilan ang kuryosidad ni Renz. Lalo't naramdaman niya ang bigat ng zipper at ang kumpirmadong hindi lang basta damit ang laman nito. Ma, pa, alam ko pong may dahilan kung bakit iniiwasan yung buksan nito. Pero matagal na po tayong magkakasama ulit. At sa dami ng pinagdaanan natin, sa tingin ko, karapatan na rin naming malaman kung anong laman nito. Ani Renz, seryoso ang tono. Tahimik. Halos marinig ang tibok ng puso ni Liza. Sa dahan-dahang pagbukas ng maleta, tumambad sa harapan ng magkakapatid ang mga makakapal na sobre na nakabalot pa sa lumang puting tela. Sa loob ng mga sobre ay makakapal na bundle ng mga pera, kadalasang 1,000 pesos at 500 pesos. Nabilang nila ang higit sa 6 milyon pesos. Sa ilalim ng pera ay may ilang titulo ng lupa, passbook ng bangko at ilang antique-looking na alahas na nakaburda pa sa lumang telang hinabing probinsya. Ma, pa, ano to? Tanong ni Mia, halos hindi makapaniwala. Umupo si Fidel, tumingin sa kanilang tatlong anak at mabigat ang buntong hininga. Matagal na naming pinaghirapan ng nanay niyo yan. Simula pa nung bago pa kayo ipinanganak, nagtabi na kami ng kaunti kada ani sa lupa. Yung lupaing pinamanahan ng lolo't lola niyo, ginamit naming pangtanim ng gulay, palay at kung ano-ano. Hindi kami marunong sa bangko dati, kaya lahat ng cash tinatago lang namin. At yung mga titulo, di namin binenta kahit ilang beses kaming inalok ng broker noon. Iniisip naming baka balang araw ay mapakinabangan ng mga anak natin. Dagdag ni Liza, bahagyang nangingilid ang luha. Bakit hindi niya sinabi noon pa? Bakit tiniis niyo yung mga araw na pinabayaan kayo? Pinatulog namin kayo sa malamig na guest room. Pinatain ng tirang ulam habang may ganito pala kayong hawak? Umiiyak na tanong ni Hector, halatang balot ng hiya. Dahil hindi yan ang punto ng pagiging magulang, sagot ni Fidel. Hindi namin dinala ang kayamanan para ipamukha sa inyo. Dinala namin yan bilang paalala na kahit iniwan nyo kami, hindi namin kayang iwan kayo. Tahimik ang paligid. Walang makaimik sa bigat ng emosyon. Si Mia ay tahimik na lumapit sa kanyang ina at yumakap, humagulgol. Ma, sorry. Sobrang sorry. Sa dami ng beses na pinilit ko kayong hindi pansinin. Sa lahat ng init ng ulo ko, sa lahat ng pagtanggi ko. Hindi ko kayo kailanman tinanong kung kumusta kayo. Sumunod si Renz, tahimik na lumuhod sa harap ng kanyang ama. Pa, lahat ng desisyong ginawa ko noon, puro para sa sarili ko. Akala ko pag umalis ako at yumaman, sakalang kita marerespetuhan. Pero mali ako. Hinawakan ni Fidel ang balikat ng anak. Hindi ko kayo pinalaki para sambahin kami bilang magulang. Pero pinalaki namin kayo na sana'y matuto kayong tumanaw ng utang na loob. Ang balita ukol sa lihim na kayamanan ay agad kumalat sa loob ng barangay. Ngunit ang reaksyon ng mga tao ay hindi inggit o pagkausisa, kundi paghanga. Sa gitna ng maraming taon ng kawalang pansin, nanatiling tahimik ang mag-asawa, patuloy na naglilingkod at patuloy na nagbibigay sa komunidad kahit hindi nila alam ang pinanggagalingan ng kabutihang loob nito. Ang community center ay muling naayos gamit ang donasyon mula sa mga magulang.
Ngunit imbes sa pangalan nila, pinangalan ito sa kanilang yumaong lolo at lola bilang pasasalamat sa pundasyong naiwan. Sa huling linggo ng tag-init, isang simpleng salo-salo ang inihanda ng barangay para kina Liza at Fidel. Naroon ang halos lahat ng mga kapitbahay, ang mga batang tinuruan ng literacy ni Mia, ang mga vendor na sinusuportahan ni Renz at ang mga trabahador ni Hector sa pabahay. Nagbigay ng mensahe si Hector sa harap ng lahat. Kung may tinuturo sa atin ang panahon, ito ang patotohanang minsan. Ang mga akala nating walang silbi, sila pala ang pinakamatatag. Ang mga akala nating pabigat, sila pala ang haligi ng ating pagkatao. Sa mga huling sandali ng gabi, habang nakaupo sina Liza at Fidel sa ilalim ng malamlam na ilaw ng hanging bumbilya, magkahawak ang kamay. Tahimik nilang pinagmasdan ang kanilang mga anak, na ngayon ay abalang-abala sa paghahain, paglilinis, at pakikipagkwentuhan sa komunidad. Walang sinabi si Fidel, ngunit ramdam ni Liza ang bigat ng tuwa sa kanyang dibdib. Hindi na sayang ang bawat paghihirap natin, Fidel, aniya. At tumangulang si Fidel, nunimiti, sabay sambit ng, hindi talaga, Liza, hindi talaga. Sa dulo, hindi ang halaga sa maleta ang nagpabago sa takbo ng kanilang pamilya, kundi ang pagtanggap, ang pagtutuwid, at ang pagbabalik loob. At ang kayamanang iyon, kayamanang walang sukli, ay siyang tunay na liwanag ng kanilang huling yugto.